Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 45 minutos na ang nakaligad sa takna sining nga lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Mayo 23, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang ganimong kurman, Bombo Chama Blanco, Hover kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita. Anay chairman sang Committee on Transportation sang syudad nagapating agin padalian sang komitiba ni City Councilor Sedfrey Cabaluna ang pagpasar sang tricycle route plan. Sa dugang pa nga mga balita, konduktor sang dingling nga jeep gin saka ang Ceres bus kag tinapungol ang driver. Ang motibo posible pagagaway sang pasahero. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita na Senate President Franklin Nadrilon wala na sorpresa sa pag-ilis ang posisyon sa Senado. 3rd Infantry Division Philippine Army naghiwat sa ilay ka-50 nga anibersaryo. Kag sa balita sa madagsang hinampang, Dallas Mavericks nakapuntos una sa serye sa Western Conference Finals. Ginluto sini ang Minnesota Timberwolves sa score nga 108-105. Tatlo ang abanse diri banwa sang Dallas Mavericks batok sa Timberwolves. Di may mga nagahambal sina diri banwa iyang lain ginman kuno kon ang mga players nimo ang mga veterano. Ikumparar nimo sa mga bataon sini nga players ang Timberwolves. Kag finals tested naman ang Dallas Mavericks. Apang ang Minnesota Timberwolves nakasulod doon sa nakaligad sini nga 20 anyos. Bago pa lang nakasulod liwat sa bahin karon sang finals sa Western Conference or Conference Finals. Di dako kuno nga bintaha diri ang eksperyensya sang players sang Dallas Mavericks nga sanday Luka Doncic kag Kyrie Irving. Apisar nga ti ang kalabanan sini sa mga players ang Dallas Mavericks ang dunaigo naman sa mga sophomore. No, pero kung lang taon nimo ang iban siniya sa bahin sang Timberwolves sa mga player sila dira. Although nga may mga veterano man sila nga mga player, pero ang nagapanguna sini sa ila bataon pa sa persona karon ni Anthony Edwards. Pero amo lang ning exciting sa bahin karon iya sang conference finals sang Western Conference or Western Division kay gamay lang ang abansianay. Same as Wintos Piak siniya sa Eastern Conference Finals nga hindi man gintama kadako ang abansianay sa tunga naman iya sa Indiana Pacers kag Boston Celtics. Sa aton sini nga mga kabumbong kung sa diinti ang 3 points ni Jaylen Brown amo sa tuya banwa ang nagsilyo sa una nga hampang di ginakalangkagan pa ginang Game 2 sa magtimbang siniya nga finals sa conference sa Eastern Division kag sa Western Division. Sa dugang pa nga mga talupang doon sini nga mga balita do medyo hindi amo sina kalawig, no? Ang bakasyon karon sa mga estudyante kay ginaprobahan na kumadunuman nyo pa kagapon sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ining pagbalik sang klasihan or school year 2024-2025 plastar ini sang alkalde or sang presidente rather, no, nga magasugod sa Hulyo 25 kag magatakop sa Abril 15 tuig 2025.
Sa aton sini nga mga taga-Palamati sa sectoral meeting gani sang presidente sa Department of Education sa pagpanguna ni Vice President Sara Duterte bilang tiglikom sa Department of Education ginaprubahan na ang pagbalik sa orang klase, pagbukas sa klase sa Hulyo 29 tuig 2024 kag magatakop ini Abril 15 tuig 2025. Sa aton sini nga mga kabumboti umpisa sina Adria matamat kunoy balik ang school year sa Hunyo kada tuig matapos ang bulan sa Marso sa masunod sini nga tuig. Tingin presentar din ni Vice President Sara Duterte sa presidente ang duha sini ka mga opsyon sa pagbago sa calendar year. Una, ginabugos ini sang 180 school days nga mayara sang 15 in-person Saturday classes. Samtang ang ikaduha sining opsyon ang mayara sang 165 days school years pero wala sang in-person Saturday classes kag magatakop ang school year sa Marso tuig 2025. Pero hambal sang presidente ang 165 days school calendar ni tuman ko iya klipot rason nga mabuhinan ang numero sa school days kag pwede ko nga makakompromiso sa resulta sang ihibalo sang mga estudyante orang ila siniya sarang balang mawalan within the school year. Sa aton sini nga mga kauturan di bangod sila drigin adjust na hambal ni President Bongbong Marcos niya mas mayo guro 180 day school calendar kita sa aton sini nga mga kabombo i-adjust lang pagkatapos ng klase halin sa Marso 31 himon ini sa April 15 para makumpleto ang 180 days bisan wala sang klase kon Sabado. Sa aton sini karon niya nga mga kauturante ang magwasi ni tod nga way isang in-person class every Saturday pero gin-extend lamang ang kalabaon sa school year. That is why nga ang sira klase magalabot sa Abril 15 tuig 2025. Ikaw nga ginikanan pabor ka sina diri sa sining panibago karon nga school calendar nga ginaprubahan sa aton sining presidente para sa masunod sini iyang school year. Kay kun lang taon naton do laban pa yang cancellation of classes hindi lang kay during rainy season or mambal naton ting ulan abi or nagabubong ulan lakip na subong banwa nga ni ginalikawan man kay ginalantaw sa aton sini iyang mga lokal nga pamalaan ang ikayong lawas sa aton sini may estudyante kag hindi nila gustong makompromiso bangod man sa tuman nga kainit o kun mataas nga heat index. Sa aton sini karon nga mga kabombo damo man nagpasalamat kay ginasang kagahon turtungang gabi nga nagtupa man ang mamunog sining ulan bisan pa paano sa aton sini mga kabombo nabrubunyagan ang mga nagamarala. Anong nagamarlaw? Mala nga duta di bla bumumel. May iban pagiging nagamalaw. Sa aton sini mga kabombo ting ginalauman na ang amat-amat naman nga pagsulod sang tingulan nga tiyempo kay ti ang pungsod na Pilipinas sa aton sini mga kabombo may duwa man lang ka season mo wet kag dry season lain sa iban sini nga pungsod yang ara bala sa kanta na gani winter, summer kag fall. Sa aton may spring pagid. Kulang ko isa winter, spring, summer or fall. All you got to do is call. Di mo na sa kanta mo mobile, di ba? Pero diri sa pungsod Pilipinas, dry kag wet season lamang kita diri. 54 minutos na nakaligad sa takna sining lasa 11 sa pagpalayag sa bombohanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa 1-2 Panalo Part 18 na or Buena Mano Salvo Part 18 promo kay managahilapit tingin lang ang aton siniya nga Grand Draw. Grand Draw naton sa Sabado na. Dalawang tulog na lang. Grand Draw na sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Kung sa din ang nagahulat sining nga grand prize 1 million pesos.
sinuwayhan ang panibago sining maging katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Kag sa aton sini iyang regional prizes, kada rehiyon may magadaog sang 50,000 pesos, no? 50,000 pesos madagaan sang winner nagikan sa Luzon, 50,000 man sa Visayas, 50,000 sa Mindanao, 50,000 man sa National Capital Region. Siyempre, mayara pagin kita iya sang guaranteed prize man sa 24 ka mga areas kung saan may Bombo Radio kag Star FM station. Basta sa area nyo may Bombo Radio kag Star FM station, guaranteed prize na iya nagahulat man sa imo 15,000 pesos sa first prize, 10,000 pesos sa second prize, kag 5,000 pesos sa third prize. Ano pang ginahulat sininimo dira banwa? Ikaw nga nagapamati sumong nagalantaw sa Facebook Live, samtang nga nagalantaw ka, samtang nga nagapamati ka dira. Now, himo ka na sa imo sini nga madamo sini nga entries, kung nakahulog ka na sa madamo nga entries, dugangi pagid. Hulog pagid ikaw sa madamo pagid sini nga entries, kay damo nga entries imo sini nga hulog, dako man imo sini nga tsansa nga magdaog. Ang mga kabombo naton nga nakahulog na nga sang tuman kadamo sini iyang entry sumalin sa week number 1 tubtob week number 7. Hindi ka mo magkabalaka kay ang mga non-winning entries ang malakip sa gyapon sa aton sini nga Grand Draw by May 25, Sabado ina nga adlaw, las 3 sa hapon. No, masarang gyapon ina nga ipasakop ti kun damo na tuya entries mo sa week number 1, week number 2 damo man, week number 3, 4, 5 and 6. May palagas magin ikaw iyang himo sang entries nimo sa aton sini nga mga kabombo. Ti may ara ka pa sang pizza 23 subong, may pizza 24 ka pa, may pizza 25 ka pa hasta las 12 sudto sa paghimo sa imo sini duga nga entries. Now, damua ihulog dayon diri sa mga drop boxes sa aton sini iya nga mga drop box centers. By the way, boss, no, Biyernes kita konektahon sa patrol ang mga entries ninyo sa out of town, sa mga designated drop boxes naton or designated drop box area naton. Hingagaw ka mo dira sa paghulog. Kung hindi ka mo makahingagaw, sarang ka mo yung makahulog sa mga drop box centers, sa mga branches sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Kag sarang ka man nga makahulog sa imo sini nga entries diri sa istasyon sa Bombo Radio, ara dira sa ground floor. Direkta ka lang dira, kagapangita dira ang drop box lang corresponding sa imo sini nga gingamit nga proof of purchase. Ihulog dira dayon. Detalye sa mga nagapauna mga balita aton sini nga balikan sa maray nga pagpalayag sa Bombo Aray Sauto pagkatapos ang Bombo Network News. Pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtob duha ka semana. God batyag ikaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Mayo 23, taong 2024. At ngayon, sa ating mga headlines, si Pangulong Marcos sabay namahagi ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka na apektado ng El Nino phenomenon sa Tawi-Tawi. Ang Commission on Elections, mga kabombo, pinagting pa ang voters education. Gamit yan ang mga bagong makina ng Miru. Ang Luzon at Visayas grid naman abay isa sa ilalim muli sa red alert status ngayong araw. Ikalawang Cope Thunder exercises sa pagitan ng United States at Philippine Air Forces nakatagdang isagawa sa Hunyo ng taong kasalukuyan.
Ang OCD naman nakikipag-ugnayan ngayon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa nalalapit na panahon ng tag-ulan. Sa ating international news, abangan 20 individual kabilang ang ilang Pinoy kasalukuyan pa rin nasa ICU o Intensive Care Unit kasunod dyan ang naranasang severe turbulence ng isang Singapore Airline flight. Sa ating balitang pampalakasan, itong Dallas Mavericks sa bubuena manong wagi kontra sa Minnesota Timberwolves sa NBA Western Conference Finals. Ating entertainment balitas, ang Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D. may sagot sa fans matapos mag-viral ang crowning moment niya sa bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo. A style ng pag-anunsyo ni Alden Richards ng mga kandidata, umano naman ang samot-saring reaksyon mula sa fans. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kabombo at Kastar Nation na mahagi ng pinansyal na tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka at mga mangingisda na naapektuhan ng El Nino phenomenon sa may Tawi-Tawi. Tig 10,000 pisong ayuda ang ipinamahagi ni Pangulong Marcos para yan sa mga mangingisda at magsasaka sa naturang lugar. Sa kanyang talumpati, sinabi ng punong ehekutibo na kaya niya piniling personal na iabot ang kaukulang tulong pinansyal dahil nais itong makita na talagang natatanggap ng mga tao ang tulong ng gobyerno at para na rin makausap ang mga residente upang maunawaan ang kanilang sitwasyon at makahanap ng kaukulang solusyon. Bukod dito, namahagi rin ng Pangulo ng tig 10 milyong pisong check assistance para yan sa provincial government ng Tawi-Tawi at Basilan. Kasama rin sa mga ipinamahagi ang iba't ibang tulong mula yan sa ahensya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, TESDA at Department of Agriculture. Mamayang hapon naman, tutungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Maguindanao del Sur upang mamahagi ng katulad na asistensya sa mga residente doon. Puspusan naman ang ginagawang voters education ng Commission on Elections isang taon bago ang 2025 midterm elections. Ang COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mismong mga makina ng mirror systems na ang kanilang ginagamit sa mga roadshow para maging familiar ang mga mamayan dito. Ito rin ang isa sa mga rason kung bakit hindi na nila ginamit pa sa demo ang mga lumang makina ng Smartmatic upang hindi magdulot ng kalituhan sa panigyan ng mga botante. Ang mga automated counting machine ay una nang isinalang sa pag-usura ng Commission on Audit at kaya ito tiyak na umano ang lahat na maayos ang kalidad ng mga ito para yan sa pagtuturo. Maging sa event naman ng mga paaralan, mga pulong ng mga organisasyon at iba't ibang sektor ay ginagamit nila ang unang batch ng mga makinang ipinadala ng Miro. Sa katunayan mga kabombo, maging sa event ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ay mismong si Garcia ang nangasiwa sa demo upang maipakita ang maayos na paggana ng voting machines. Oras, 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita, abay muling isa sa ilalim sa red alert status tuhong Luzon at maging ang Visayas Grid ngayong hapon o ngayong araw, Mayo 23 ng kasalukuyang taon. Ayon yan sa inilabas na anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines. Batay nga sa inilabas na advisory ng naturang ahensya, nakatakdang isa ilalim sa red alert status ang Luzon Grid simula mamayang alauna ng hapon at mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Habang ang mula alas 12 naman ng tanghali hanggang alauna ng hapon, alas 5 ng hapon at hanggang alas 6 ng gabi, maging alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw o ng midnight huyan ay sa ilalim din ang naturang grid sa yellow alert status.
ang mga ipatutupad na ito na yellow at maging red alert status sa naturang mga transmission grid sa bansa ay dulot pa rin yan ng manipis na supply ng kuryente dahil pa rin yan sa mga plantang nag-force outage, gayon din sa mga epekto nga ng matinding init ng panahon na sinabayan pa ng El Nino phenomenon. Entertainment News. Viral ngayon online ang pagpasa ng corona ni dating Miss Universe Philippines 2023 Michelle D kay Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Ito nga'y matapos maling mailagay ni D ang corona sa ulo ng bagong Miss Universe at tila binalanse ni Chelsea ang corona ng ilang segundo para hindi ito mahulog. Nang mapansin ay agad namang inayos si D ang pagkakakabit ng corona sa bagong Miss Universe Philippines. Biro naman ng isang fans, first task as Miss Universe, balance the crown. Ito ang ikinatuwa ng ni Dia ang mga comment online at sinagot niya ang fans na kahit papaano ay inayos naman niya raw ang corona. Samantala ay alamin din natin ang sagot ng nagpanalo kay Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo sa Q&A portion sa tanong na paano niya gagamitin ang pagiging matalino at maganda para ma-empower ang iba. Narito ating pakinggan ang winning answer ni Miss Universe Philippines Chelsea Manalo. As a woman of color, I have always faced challenges in my life. I was told that beauty has standard, actually. But for me, I have listened to always believe in my mother, to always believe in yourself, uphold the vows that you have in yourself. Because of these, I am already influencing a lot of women who are facing me right now as a transformational woman. I have here 52 other delegates with me who have helped me to become the woman I am. Thank you. Mga kabombo, si Chelsea isang half-American na lumaki siya sa piling ng kanyang ina at stepfather matapos nga na pumano ang kanyang biological father. Inirepresenta niya ngayon ang Pilipinas sa paparting niya ng Miss Universe pageant sa Mexico. Samantala mga kabombo, bukod dito umagaw rin ng pansin ng style ng host at actor ni si Alden Richards sa pag-anunsya ng mga pangalan ng kandidata. Sa comments online, ipinagtanggol si Alden ng ilang supporters matapos mapansin ng ilang netizens na pasigaw umano ang pag-anunsyo nito. Ayon sa ilang mga taga-suporta, mabuti na ang ganoong style kesa naman wala raw energy. Kaugnay niyan, ay pakinggan ang style ng pag-aanunsyo ni Alden Richards. Pampanga, United Kingdom, Quezon Province, Cebu, Bacoor, Baguio, Laguna, Cainta, Zambales, Palawan, Taguig, Bulacan, Pasig. Atin po na ipakinggan mga kabombat consternation ng full of energy na pag-aanunsyo ni Alden Richards ng mga kandidata. Si Alden mga kabomba ay isa sa mga host ng Coronation Night kahapon, kasabay niya sina Gabby Garcia at Team Yap, gayon na rin si Jeannie Mai at Arboni Gabriel. At kaugnay niya ng mga kabombat consternation, atin pong abangan ang magiging journey ng ating pambato sa Miss Universe sa Mexico. That news update was brought to you in part by Bingo Plus, the official sponsor of Miss Universe 2024 at ang Bombo Radio Philippines. Pagkapatuloy ng ating balitaan, nakatagdang ikasa ng hukbong panghipapuwid ng Pilipinas at Estados Unidos ang ikalawang iteration Hope Thunder Air Exercises sa darating niya na Hunyo 17 hanggang Hunyo 28 na taong kasalukuyan. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, sa pag-asanay na ito ay naasahan ng malaking bilang ng mga deployment ng mga tauhan ng kanilang hukbo maging ng kanilang aircraft at iba pang mga related equipments. Aniya, ang air military drills na ito ay bahagi ng paghahanda ng kanilang hukbo para yan sa kauna-unahang partisipasyon ng Pilipinas sa Royal Australian Air Force Pitch Black Exercises, kung saan nakatagdang aktual na lumahok ang mga
sasakyang panghimpapupuwid ng Philippine Air Force. Samantala, ang pitch black exercises naman mga kabombo ay nagkatakdang isagawa sa Hulyo 12 hanggang Agosto 2 ng taong kasalukuyan. Nalalahukan naman ng mga tauhan at aircraft ng mga hukbong panghimpapuwid ng iba't ibang mga bansa. Oras 10 minuto, makalipas ang alas 12 na ang katanghalian. Kabombo sa iba pang mga balita sa Kalima na magkaroon muli ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Siniguro ng Department of Health na nakahanda ito para sa ganitong mga senaryo. Sa isang pahayag, sinabi ni Health Spokesperson Dr. Albert Domingo na handa ang mga ospital sa bansa para lalayan ang mga magiging pasyente nito. Ginawa ng ahensyang naturang pahayag matapos nga ang mga napaulat na bagong variant ng naturang virus. Ito ay tinawag na variant FLIRT o KP.2 at KP.3. Batay sa datos ito ay mula sa bansang Singapore na nakaranas rin ngayon ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kaugnay nito ay hinimok naman ng Department of Health ang publiko na magkaroon ng disiplina sa sarili para hindi mahawa at makahawa ng naturang virus. Samantala, kinukumpirma pa sa ngayon ng Philippine Navy ang mga ulat kaugnay sa umunay mga namataan na pipeline installation sa bahagi ng Bajo de Masinloc Shoal. Ito nga inihayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad. Kasunod yan ang iniulat ng team leader ng isang non-government organization na kabilang sa mga nagsagawa ng civilian mission sa Panatag Shoal. Hinggil yan sa umunay nakita ng mga mangingisda na pipeline installation sa loob ng low tide elevation ng naturang lugar. Ayon kay Commodore Trinidad, nakarating na sa kanilang ang ulat na ito at kasalukuyan na anya silang nagasagawa ng kaukulang confirmation ukol dito. Paliwanag na opisyal, maraming paraan para malaman at maaari ring gawin para yan sa kumpirmasyon nito, kabilang na ang pag-deploy ng mga barko, sasakyang panghimpapawid, satellite tracking, gayon din ang pakikipagtulungan sa iba pang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Kaugnay nito ay sinabi rin ni Commodore Trinidad na hindi pa nila matukay sa ngayon ang mga posible maging paglabag ng sinuman hinggil sa paglalagay ng pipeline sa naturang lugar at sapagkat po ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang sinasagang confirmation ukol dito. Samantala, ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon na inihain ni Mayor Michael Rama at 7 pang opisyal ng City Hall ng Cebu na naghamon nga sa kanilang suspension na iniutos naman ng Office of the Ombudsman. Dahil dito pinagtibay ng Court of Appeals ang utos ng the Office of the Ombudsman na suspindihin ang alkalde at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Cebu. Sa isang resolusyon, ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon na inihain ni Rama at ng iba pang opisyal para yan sa kanilang kabiguan nga na magamit itong lahat ng mga administrative remedies sa pamamagitan niya ng paghahain ng motion for reconsideration sa office o bago nga iakyat ang issue sa CA. Batay sa desisyon na nilabas ni Associate Justice Rosario Rhea May Benalia, ang motion for reconsideration ay isang kondisyon na nauuna sa paghahain ng petisyon para yan sa certiorari sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Bagamat kinilala ng korte ang exception sa kinakailangang nabigo nga ang petitioner na magpahayag ng mga meritorious ground sa petition kung bakit hindi ito nagamit bago maghain ng instant petition. Iniutos ni Ombudsman Samuel Martires ang pagsuspindi nga kay Rama at 7 iba pang opisyal ng City Hall dahil yan sa reklamong inihain ng 4 na manggagawa ng naturang pamahalaang lungsod. Ang 4 na manggagawa ng City Assessor's Office ay nagsampangan ng reklamo matapos silang maitalagahan sa ibang departamento at hindi binayaran ang kanilang kaukulang sweldo sa loob ng 10 buwan. Matapos nga masuspindi si Rama, si Vice Mayor Raymond Garcia naman ay nanunungkulan ngayon bilang acting mayor ng lungsod. Inihirit ngayon ng isang mambabatas na isama ang magnetic resonance imaging, positron emission tomography at ganyan rin ang computed tomography scan at iba pang mga diagnostic test bilang urgent care packages ng PhilHealth Insurance Corporation.
Sa sinagawang pagdinig ng House Committee on Health noong Martes, binigyan diin ni Agri Party List Congressman Wilbert Lee na napakatagal na ng modernong teknolohiya na ginagamit para ma-detect kung meron at kung ano ng stage ng cancer. Subalit hindi pa pala ito automatic na cover ng PhilHealth at napakahalaga na may access dito ang ating mga kababayan. Sa kasalukuyan mga kabomba, MRI, CT scan at PET scans pa lamang ang covered ng PhilHealth kung ito ay i-avail bilang inpatient o inpatient services. Subalit kabilang ang mga ito sa Medical Assistance to Indigent Patients Program ng Department of Health. Giit ng Congressman na si Lee na napakaraming pera ng PhilHealth dapat gamitin ito sa pagpapalawak ng mga benepisyo kasama ang mga full coverage na sa mabibigat yan na karamdaman at diagnostic tests. Sabi pa ni Lee, hindi na ito dapat pang patagalin at maisama na agad sa health packages ng PhilHealth. Sa naging pagdinig naman ng health panel noong May 21, nagmosyon si Lee na himukin ang state insurer na isama ang mga scans at diagnostic services sa benefit packages na inaprobahan naman ng chairperson na si Congressman Gato Ciriaco Jr. Itinutulak din ng Bicolano lawmaker ang full coverage ng dialysis, cancer treatment, heart bypass surgery at pang mga diagnostic tests and preventive measures maging ang mga epektibong implementasyon ng no balance billing na layong hindi nahuhugot pa ng pera sa kanilang bulsa ang ating mga kabayan para sa kanilang medical expenses. Siniguro naman nila na hindi sila hihinto sa 30% increase na ipinatupad na benepisyo ng PhilHealth. Gagawin ito ang kanyang makakaya na ibigay ang dapat para yan sa ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, kumuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito namang walang naging paunang impormasyon umano ang Palasyo Malacanang tungkol doon sa naging change of leadership sa Senado ayon yan kay Senate President Escudero. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Kinumpirma ng bagong liderato ng Senado na walang naging paunang impormasyon ng Palasyo Malacanang tungkol sa naging change of leadership sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa naganap na dinner ng mga senador kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ng bagong halal na Senate President na si Senator Francis Chis Escudero na hindi natanong ang Pangulo hinggil sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon pa kay Escudero, ang tanging sinabi lang ng Pangulo tungkol dito ay nalaman lang niya ang tungkol sa leadership change nang makabalik na siya mula Dumaguete at Bacolod. Dagdag pa, ang pinakamalapit sa trabaho na nabuksan sa talakayan ay nang kausapin ni Senadora Cynthia Villar ang punong ehekutibo tungkol sa rice tarification law. Unang 2 beses, hindi ako nagpunta. Ang imbitasyon ay para sa Senado. Ito unang pagkakataon nagpunta ko at pakiramdam ko dapat lamang naman bilang bagong halal na tagapangulo ng Senado. Is it connected dun sa Socials lang yun. Nabanggit na ni Sherwin kanina, yung mga pinag-usapan na narinig niya, nandun naman siya sa wala namang hiwalay na kwarto. Ang pinakamalapit na pinag-usapan kaugnay sa trabaho ay tinanggap ni Ma'am Cynthia Villar yung RTL kay Pangulong Marcos. Present naman sa naging dinner si Escudero, Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, Majority Leader Francis Tolentino, Senador Robin Padilla, Alan Cayetano, Ravi Tulfo, Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Senadora Cynthia Villar, Loren Legarda, Pia Cayetano at Grace Poe. Naroon rin ang mga asawa ng mga senador at si First Lady Liza Araneta Marcos, sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senador Bong Revilla. Bagamat wala sa dinner, ay present naman ang kanilang mga asawang sina Katrina U. Pimentel at Cavite Representative Lani Mercado Revilla. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Catch-up time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time!
sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga maiinit na balita sa oras na ito. Abay, bukas umano ang Liberal Party sa pakikipag-alyansa sa iba pang mga political groups ngayong nagsisimula na itong ang pagbuo ng mga grupong lalahok sa 2025 midterm elections. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, sa ngayon ay may mga napipisil na silang kandidato mula kina dating Senador Bam Aquino at mga orihinal na bahagi ng kanilang partido. Pero walang nakikitang problema naman si Lagman kung may iba pang kandidato ang papasok sa kanilang grupo o kung sila mismo ang magiging bahagi ng mas malaking alyansa. Ang mahalaga umano ay may magkakapareho silang adikain sa mga usapin at programa para yan sa mga mamamayang Pilipino. Kaugnayan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Albay Representative Edsel Lagman. Sa ibang parties para sa midterm? Merong mga kindred political parties na may alliance na ang LP. Doon sa bagong partido ni former Senator Bam Aquino, meron kaming alliance. At we are certain to fill our senatorial slate. Baka hindi kompleto because we should not overextend our limited resources, but definitely we are filing credible and experienced list of candidates for the 2025 elections, which will be determining what would happen in 2028. Mga kabombo, yan ang bahagi ng paliwanag ni Albay Representative Edsel Lagman. Mas pinalakas pa ng Office of the Civil Defense ang ginagawang mahigpit na pakikipag-ugnayan nito ngayon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang paghahandayan sa nalalapit na panahon ng tag-ulan dulot dyan ng La Nina phenomenon. Ayon sa naturang ahensya, layunin nito na mas paigtingin pa ang kanilang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan at maging sa mga lokal na pamahalaan sa ating bansa na magiging katuwang nito sa pagpapatupad ng karampatang paghahanda laban sa posibleng magiging epektong idudulot ng La Nina sa Pilipinas. Kabilang sa mga pagpinaghahandaan ngayon ng gobyerno ay ang mga kaakibat na hazards o panganib ng mga pag-ulan, dulot na lamang yan at tulad na lamang ng malakas na hangin na maaaring magkapinsala sa mga kabahayan, pananima rin pang mga iba pang mga maaaring idurito tulad na lamang ng mga pagbaha at gayon na rin ang pagguho ng lupa o landslide. Ngunit gayon pa man mga kabombo ay inihiyag pa rin ng naturang kagawaran na mayroon na silang nakalatag ng mga plano at mekanismo para rito sapagkat hindi na anya bago ang mga nararanasang pag-ulan sa bansa. Samantala sa kabila naman ito ay patuloy pa rin naman panawagan ng pamahalaan at magpapaalala sa publiko at maaari rin bisitahin ng publiko ang kanilang website na ocd.gov.ph para naman ma-check ang mga material na magagamit para mapaghandaan ang La Nina at ang tag-ulan. 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bumaba pa ang level ng tubig sa Angat Dam sa minimum operating level nito na 180 meters noong Huwebes-uyan ngayong araw, Mayo 23 dahil yan sa hindi sapat na pag-ulan sa mga watershed nito. As of 6 a.m., ang level ng tubig sa Angat Dam ay may sukat na 179.68 meters, mas mababa ng 30.39 meters kaysa sa antas noong nakalipas na araw na 180.07 meters. Ang Angat Dam nga ay kasalukuyang nasa 32.32 metrong mas mababa sa normal nitong antas ng tubig na 212 meters. Tinukoy naman ang operating protocol sa Angat Dam na kapag bumaba pa ang level ng tubig sa ibaba pa ng 180 meters, ang mga pagpapalabas nga ng tubig ay inuuna muna bilang solusyon dito sa mga sumusunod. Gamit ho sa bahay, sinusundan naman ito ng mga patubig at pagkatapos ay mga aktibidad sa pagpapanatili naman ng tubig sa mga kailugan.
Ang National Water Resources Board naman ang may pananagutan sa pagtukoy kung paano inilalaan ang raw water mula yan sa dam sa pagitan ng domestic consumption at irigasyon. Ang Angat Dam ay nagsisilbing makabuluhang pinagkukunin nga ng tubig sa Parayan sa mga kabahayan sa Metro Manila at nagbibigay rin ng irigasyon para sa mga lupang pang-agrikultura ng Bulacan at Pampanga. Batay naman sa datos o pagtataya ng State Weather Bureau, kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang alokasyon ng dam na 58 cubic meters per second, ang level ng tubig ng Angat Dam ay maaaring bumaba pa sa 171.38 meters pagsapit yan ng buwan ng Hunyo at 30. Bombo International News. Nasa 20 katao pa rin kabilang ang ilang Pilipino ang kasalukuyan na nanatili sa intensive care unit ng mga pagamutan sa Bangkok, Thailand. Resulta pa rin to ng nararanasang severe turbulence at high altitude plunge ng flight ng isang Singapore Airlines na ikinasawi naman ng isang nakatatandang pasahero at ay kinasugat ng mahigit 100 iba pang mga individual. Sa ulat kabilang ang 20 biktima na kasalukuyang nasa intensive care unit ay pang mga individual na nagmula sa Australia, Britain, Hong Kong, Malaysia, New Zealand, Singapore at maging dito nga sa Pilipinas. Samantala, ilang araw naman matapos ang naturang trahedya ay nakalapag na sa Changi Airport sa Singapore ang relief flight na may lulan niya na 131 na mga pasahero at 12 crew members na pawang sinalubong naman ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaugnay nito mga kabombo, humingi naman ng tawad si Chief Executive ng Singapore Airlines na si Goh Shun Fong nang dahil yan sa nangyaring trahedya na ikinasugat nga at ikinasawi pa ng ilan sa kanilang mga pasahero. Habang nagpayag din ng lubos sa pakikirama si Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa pamilya ng biktimang nasawi nang dahil yan sa naturang trahedya. Bombo Sports News. NBA update pa rin mga kabombo, abay maagang lumasap ng pagkabigo ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals ng NBA kontra sa Dallas Mavericks. Sa simula ng laban maagang nagpasok ng 33 points ang Wolves habang nasa 27 points lamang ang nakolekta ng Mavs. Pero second quarter nagsimula ng makalamang ang Dallas Mavericks at nagtuloy-tuloy ito hanggang sa last quarter ng laro kung saan hindi na nakabawi pa ng momentum ang Minnesota. Gumawa naman si Luka Doncic ng 33 points, 6 rebounds at 8 assists para yan sa Mavs. Habang sa panig naman ng Wolves ay nasayang naman ang 24 points na ambag ni Jaden McDaniels dahil yan sa kanilang pagkatalo. Inaasahang mas mabigat na ang adjustment ang gagawin nga ng Minnesota sa susunod nilang paghaharap sa NBA Western Conference Finals. Sa dagdag pa mga pagkabalita, kinumpirma naman ng Department of Labor and Employment na nakatakdang magsagawa ng kauna-unahang public consultation ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region. Layan ng konsultasyon na ito na talakayin ang susunod na mga round ng wage adjustment sa Metro Manila. Sa isang payag, sinabi naman ng turang kagawaran na isasagawang konsultasyon sa sektor ng paggawa ngayong araw po ng Huwebes sa 1:00 ng hapon. Mamaya na po yan sa Occupational Safety and Health Center sa Quezon City. Kasunod nga nito ay panawagan din ng ilang mga labor group na taasan ng mga sahod ng mga manggagawa dahil yan sa mahal na mga pangunahing bilihin. Samantala, susundan naman ito ng wage consultation sa mga employer sector sa Hunyo 4 ng taong kasalukuyan. Sa karagdagan pang mga balita, arestado ng mga tauhan ng CIDG Regional Field Unit 9 ang lider at isang miyembro ng notorious na Warla kidnapping group at sa barangay Tentuan, Zamboanga City. Sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng korte dahil sa kasong kidnapping for ransom with serious illegal detention ay naresto ng mga tauhan ng CIDG. Itong leader ng grupo na kinilalang si alias Mikey at kasamahan nitong si alias Neil Ben.
May kaugnayan pa rin ito sa kinasasagutan ng grupo sa kasong pagdukot sa mga foreign national kung saan isang Taiwanese national ang kanilang biktima. Nasagip ng mga otoridad noong Setyembre ng taong 2022 sa Parañaque na nagresulta naman sa pagkakaresto ng 5 nilang miyembro ng grupo nga. Ayon sa CIDG, ang Warla Group ay binubuo ng mga magagandang transgender women na nag-ooperate sa southern part ng Metro Manila na nandudukot ng kanilang mga nakakadate na kadalasan ay empleyado ng Pogo o di kaya naman ay mga negosyante. Hinihingan umano ng mga sospek ng pera ito mga pamilya at kaibigan ng mga biktima. Kapalit yan ng kalayaan ng mga ito na ginagamit naman nila sa kanilang sex reassignment surgery o sex change. Bombo International News. Nagsimula nang dumating ang ilang mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang bansa para dumalo sa burol ni Iranian President Ibrahim Raisi. Pinangunahan nga ito ng mga opisyal ng Russia, India, Turkey, China, Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia, Pakistan, Iraq, Qatar, Egypt, United Arab Emirates at Bahrain. May mga special envoys din ang ipinadala ng Oman, Kuwait, Jordan at Syria. Kasama rin ng mga dumalo ang mga representatives mula sa Iran-backed armed groups na sa Middle East gaya ni Hamas political leader Ismail Haniyeh at Hezbollah Deputy Secretary General Sheikh Naam Kassem, Houthi spokesperson Mohammed Abdulassam at Iraqi Popular Mobilization Forces leader Faith of Ali Al-Fayyad. May malaking impluwensya kasi ang Iran sa ilang militias at lalo na po sa mga malapit sa Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. At sa ngayon ay inaayos na ng Iran ang ilang aktibidad sa burol ni Raisi. Kung matatandaan nga mga kabomba ay nasawi si Raisi matapos na bumagsak ang sinakyan nitong helicopter kasama ang ilang mataas na opisyal ng kanyang pamahalaan. Sa pagkakataong ito, kumuha tayong muli ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Department of Social Welfare and Development National Authority for Child Care abay inilatag itong mas pinadali na proseso ng pag-aampon sa mga bata at sanggol dito sa bansa. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Joanna Martinez. Inilatag ng Department of Social Welfare and Development at National Authority for Child Care ang mas pinadali at mas pinasimpleng legal na adoption process sa mga sanggol at maging sa mga bata dito sa ating bansa. Ito ang inilahad ni National Authority for Child Care Undersecretary Janela Ejercito Estrada matapos na may nahuling suspect na nagbebenta ng sanggol sa ginawang entrapment operation kamakailan ng Philippine National Police. Dagdag din dito ang tumataas na kaso ng human trafficking dahil mayroon ding naglilipana at talamak pa rin na page online na nagbebenta at naghahanap ng mga batang aamponin sa social media. Ayon kay Estrada, hindi umano kasalanan ng sinumang bata na nabuhay siya at ipinanganak sa mundong ito. At naniniwala siya na ang bawat bata ay may karapatang mabuhay ng maayos at manatili sa kanyang pamilya o mayroong opsyon na legal na maampon at magkaroon ng sariling pamilya. Under RA 11642, yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, mas pinasimple po, mas pinabilis at hindi po magastos ang proseso po ng legal adoption. Kasi po kung dati ay dumadaan pa po sa korte, umaabot hanggang mga 5 hanggang 10 taon. Ngayon po ay 6 to 9 months na lang po ang ating proseso kung ang requirements po ay kumpleto. And dapat po dumaan po tayo sa ating mga regional offices, doon po sila mag-a-apply, ang ating mga prospective adoptive parents. Dadaan po sila sa mga mandatory appearance at yun po, tuloy-tuloy po ang ating proseso. Dagdag din Estrada na ang tila online selling sa mga bata ay illegal at labag sa ating batas at maaari silang makulong ng hindi bababa sa 20 years at maaaring umabot pa ito ng panghabang buhay. At ito rin ay may karampatang multa na 1 hanggang 5 milyong piso. Ipinonto rin naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi umano rason
ng kahirapan para ibenta ang kanilang mga anak at ang marketplace online ay para lamang sa mga produkto at hindi para sa mga tao. Kinakailangan daw na dumaan muna sa legal na proseso, ngunit siniguro naman ng National Authority for Childcare na ito ay libre at ang tanging babayaran lamang nila ay ang mga requirements na kailangang ipasa sa ahensya. Samantala, patuloy naman ang babala ng Department of Social Welfare and Development sa mga magulang na sangkot sa ganitong klaseng krimen, habang nanawagan din sila sa publiko na kung may nakikita silang mga group online na nagbebenta ay kaagad na isang guni sa kanilang ahensya upang matigil at masugpo na ang naturang pagbebenta. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Inilunsad sa bayan ng San Miguel itong linggo ang Mingo Nutrition Program ng pamahalaang panlalawigan ng Iloilo at ng Negrense Volunteers for Change Foundation Incorporated. Ayon kay More Power President and CEO Roel Castro, ipinabot nila ang kanilang buong suporta sa mga kabataang benepisyaryo sa San Miguel. Umasa nito na sa mas matapos na ang isang taong pagpapatupad ng programa ay magkakaroon ng pagbabago sa pangatawan o ang mga benepisyaryong malnourished. Pinapondohan ng naturang grupo ang isang taon na programa ng pagpapakain po para yan sa mga batang may edad na 6 na buwan hanggang 5 taong gulang. Mayroong 88 benepisyaryo na nabigyan ng pagkain na gawa sa bigas, munggo at malunggay. Pinuri naman ni Senate President Franklin Drilon, dating Senate President Franklin Drilon, isang Ilonggo ang naturang programa. Ayon naman kay Mayor Marina Luz Goriseta, makakatulong ang naturang programa para matugunan ang tindi ng malnutrisyon sa San Miguel. Sinabi ni Dr. Maria Socorro Colmenares Quinyon, ang hepe naman ng Iloilo Provincial Health Office, ang public-private partnership ay isang sama-samang mga pag-isikap para mabawasan ang malnutrisyon sa naturang lalawigan. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, may patay ang 2 binatang matapos na sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang mini truck na nakaparada sa tabing kalsada dyan ho sa may bahagi ng Barangay Cartagena, Sipalay City, Negros Occidental. Kinilala ng pulisya ang nasawi na si Adriana Paulino, 21 anyos, ngunit itinago naman ang pangalan ng kanyang kasama na 15 taong gulang pa lamang. Ang 2 biktima nga ay kapwa residente ng Barangay Cartagena itong mga biktima. Batay sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo itong 2 para bumili lamang ng yelo nang bumangga ito sa likurang bahagi ng isang truck dakong alas 11:35 ng gabi. Sinabi ng pulisya na maaaring hindi napansin ng mga biktima ang truck dahil masyadong maliwanag ang lugar at umuulan noong panahong yon. Ang mga biktima naman ay napadpad naman sa ilalim ng naturang truck. Nagtamo sila ng matinding pinsala dahil wala silang suot na anumang safety gear. Nadala pa ang mga ito sa ospital, ngunit idineklara nitong patay ng mga doktor. Sa anipuwersa na mas hinigpitan pa ng liderato ng Bureau of Customs sa Tanino Aquino International Airport ang pag-monitor sa mga shipments sa bansa. Bagay ito ng pag-usumikap ng pamahalaan na tuluyan ng puksain ng smuggling ng mga illegal na droga sa bansa, kung saan isa sa mga tututukan ng mga otoridad ay ang mga shipment na mula sa mga lugar na tinukoy na kabilang sa high-risk countries. Ayon kay Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport, Siegfried Manois, ang hakbang na ito ay layuning protektahan ng bansa mula sa illegal na droga na dala ng mga international drug syndicates tulad na lamang ng Chinese Triad, African Drug Cartel at Sinaloa sa Mexico. Dahil dito mga kabomboy, sa ilalim sa ngayon sa strict inspection ng lahat ng mga shipment na magmula sa ibang mga bansa, partikular na sa K9 units, bukod pa sa x-ray machines upang siguraduhin na walang illegal na droga ang makakapasok sa Pilipinas.
Samantala mga kabombo at Caster Nation, kumpiyansa ang National Food Authority na mas tataas pa itong kanilang palay inventory sa mga susunod huya na buwan ng kasalukuyang taon. Kasunod ito ng naging desisyon nga ng konseho na taasan pa itong pagbili sa mga palay ng naturang kagawaran na inaasahan namang magre-resulta rin sa mas mataas na palay inventory sa loob ng isang buwan. Sa isang pahayag, sinabi ni National Food Authority Council na dinagdagan pa nito ang procurement price kada kilo ng palay sa halagang 23 pesos hanggang 30 pesos para yan sa clean and dry palay mula naman sa dating 19 pesos. Ngayon ay 23 pesos na ito kada kilo. Habang ang buying price naman para sa mga fresh and wet palay ay tumaas ng 17 pesos sa dating 23 ngayon nga ay 23 pesos na ito mula sa dating 16 to 19 pesos noong buwan ng Abril ng kasalukuyang taon. Ayon sa ahensya, ang mga hakbang na ito ay nakapagbigay na rin ng daan para sa kanila na makipagkompetensya sa mga private traders para makabuo ng buffer stock ng palay. Bukod dito ay pinunto rin ng ahensya na mula noong maaprubahan nga ang mas mataas na buying price para yan sa mga palay ay nakabili na ang kagawaran ng dagdag na 2.5 milyon na bigas mula noong Enero 1 ng kasalukuyang taon hanggang Mayo 15 ng 2024 na sumasalamin naman sa 82.77% ng target na 3.08 milyon na sako ng palay ng ahensya. Para naman kay National Food Authority Acting Administrator Larry Lacson, ang bagong price scheme na ito ng palay ngayon ay nagsisilbing game changer para yan sa kanila. Gayunpaman ay inihayag nito na patuloy pa rin nilang tinatarget na makamit nga itong 3.08 milyon na sako ng palay sa loob ng taong ito. Ipinamahagi na ng Land Transportation Office sa mga tricycle drivers sa Quezon City ang kanilang mga plaka ngayong araw, ika-22 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Mga kabomba at Caster Nation, ito ay isinagawa bilang tugon sa ibinabang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas gawing accessible at ihatid ang serbisyo ng ahensya ng mas madali para yan sa mga Pilipino at maging ang pagtupad nila sa pangakong tutuldukan ng kanilang backlogs sa plaka at mga lisensya. Ang inilusad nga na ceremonial distribution ng naturang license plate ay pinangungunahan mismo ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, katuwang naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte at ganoon rin si Vice Mayor Gian Soto. Ayon kay Mendoza, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na namahagi ang Land Transportation Office ng mga plaka ng direkta mismo sa mga may-ari nito. Habang inihayag naman ito na wala ng mga backlogs pa sa plaka ng mga tricycle driver sa Quezon City. Kung kaya't ang mga walang license plate sa naturang lugar ay illegal na bumabiyahe. Samantala, tiniyak naman ng turang kagawaran na sila mismo ang bababa sa mga barangay upang i-distribute ang mga plaka ng motorsiklo, lalo na sa mga tricycle na ginagamit ng mga drivers sa kanilang paghahanap buhay. Mga kabombo, dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito hong lalawigan ng Bohol abay nagdeklara na ng state of calamity dahil pa rin sa epektong dulot ng El Nino phenomenon. Pinsala naman sa sektor ng agrikultura abay umabot na sa 420 million pesos. May buong detalye ang Star FM Cebu. Nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Bohol dahil sa epekto ng patuloy na umiiral na El Nino phenomenon. Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan sa regular session noong Mayo 21 ang deklarasyon ng state of calamity sa lalawigan. Batay sa validated data na inilabas ng Office of the Provincial Agriculture, tinatayang aabot sa 420,842,864 pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura mula sa 36 na bayan habang 756,900 pesos naman ang iniulat na pinsala mula sa siyam na LGU sa sektor ng pangisdaan at 433,294 pesos na pinsala sa livestock.
Maliban dito, iniulat din ng National Irrigation Administration na ang tubig sa mga dam ay mas mababa sa target para sa serviceable areas para sa mga dam. Maaring lumala pa umano ang pinsala sa agrikultura habang itinakda ng Pag-asa ang El Nino transition sa Hunyo. Nabatid na nakakaranas ng tagtuyot ang lalawigan mula noong Marso at below normal pa rin na pag-ulan ngayong buwan. Kasunod ng deklarasyon ng state of calamity, maaari nang iproseso ng madalian ang procurement upang matiyak na ang mga interbensyon ay nasa lugar lalo na para sa mga apektadong magsasaka. Maaari ding immobilize ng mga local government units ang kani-kanilang 30% quick response funds. Samantala, gumawa na umano ng mga hakbang at interbensyon ang tanggapan ng Provincial Agriculture para maibsan ang epektong dulot ng El Nino. In terms of our interventions, we have some, for example, for the planting materials, we are prepared for the planting materials, feeds, and also for the fingerlings of the affected fish pond operators in the province of like the tilapia growers. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, mahigit 800,000 tourist arrivals naman na itala sa Boracay mula noong Enero hanggang Mayo ng taong kasalukuyan. May pagulat dyan ng Bombo Radio Kalibo. Umaabot na sa mahigit 800,000 ang tourist arrivals na naitala sa isla ng Boracay mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, batay sa datos ng Malay Tourism Office na lokal na pamahalaan ng Malay. Ayon kay Malay Tourism Officer Dr. Felix de los Santos Jr., pinakamarami pa rin naman domestic tourists o mga Pinoy na mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Unti-unti na rin naman ang tumataas ang bilang ng mga foreign tourists sa 30 to 40%, gayon din ang mga overseas Filipino workers na nagbabakasyon sa isla. Sinabi pa ni De Los Santos na sa kasagsagana ng Love Boracay at mga long weekends ay lalo pang dumadami ang mga turista dahil sa mga isinasagawang magdamagang regulated beach party. Todo enjoy rin naman ang mga turista sa mga ino-offer na land tours, sea at aqua sports at island hopping. Patuloy naman ang kanilang paalala sa mga turista na maging responsableng biyahero at panatilihing malinis at ligtas ang isla. Sa kabilang dako ay kinatuwa naman ng Malay Tourism Office ang pagiging ranked 9 ng Boracay sa the world's most beautiful sunset destinations for 2023 ng Bounce website. Aminado si De Los Santos na patuloy na dinarayo ang isla dahil sa magandang view at sunset noon. Base mismo sa data natin dito from January to May specifically is nasa 800,000 na po tayo. If ever kung i-compare natin with our foreign, nasa 30 to 40% with our local tourists. Si Malay Tourism Officer Dr. Felix de los Santos Jr. sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Pia Jumayma Silorio nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang National Police Commission abay magsasagawa ng investigasyon kaugnay huyan doon sa mga pulis sa Iloilo na nakuhanan ng video na natutulog umano habang naka-duty. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Magsasagawa ng independent investigation ang National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay sa mga pulis sa San Enrique Municipal Police Station sa bayan ng San Enrique, Iloilo na natutulog umano habang naka-duty. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Atty. Michelle Yotoco, spokesperson ng National Police Commission Region 6, sinabi nito na ipinag-utos na ni Regional Director Atty. Jerome Los Bañez Sasuga na magsagawa ng malalimang investigasyon upang matukoy kung totoo ang impormasyon na may natutulog ng mga pulis kung kaya't walang sumagot ng may humingi sa kanila ng tulong. Ayon kay Yotoco, magpapadala sila ng mga personnel sa San Enrique Municipal Police Station upang mag-imbestiga. Ipinaalala rin ito sa mga pulis na iwasan ang pagtulog lalo na sa oras ng trabaho. Kapag napatunayang nagkasala, maharap ang mga duty personnel sa kasong administratibo. Nilinaw naman ni Yotoco na ang kanilang investigasyon ay iba rin sa investigasyon ng Philippine National Police.
As per instruction of a regional director, Attorney Jerome L.B. Asuga, mapadala siya sa mga investigador to conduct an independent investigation sa insidente na mapa-investigar siya. We will conduct an independent motu proprio investigation so that we can assess ang other pagid ng mga circumstances. Si Attorney Michelio Toco para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras, 11 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Ang Azerbaijan-based Israeli Intel spies pinaniniwala ang utak sa pagkasawi ng Iranian President. May pag-ulat dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Lumuta ngayon ang ilang mga espekulasyon, partikular ang umano'y posibleng partisipasyon ng Azerbaijan-based Institute for Intelligence and Special Operations of Israel o mas kilala na Mossad na maaring nasa likod pagkasawi ni Iranian President Ibrahim Raisi dahil pinabagsak ang sinakyang helicopter sa eksklusibong paglalahad ni Iran-based Bombo International News Correspondent Al Guasina na malakas ang duda ng Iranian citizens na gumalaw ang Israeli intelligence spies sa bahagi ng Azerbaijan kaya nangyari umano ang hindi nasahan sa grupo ni Raisi. Sinabi nito na nagtataka umano ang mga kababayan ng Iranian President kung bakit chopper lang nito ang bumagsak at hindi napasama ang dalawang security convoy. Kung totoo na epekto ng masamang panahon ang pagbabasihan, ito umano ang dahilan na hindi malis sa mga kaisipan ng Iranians na posibleng biktima ng assassination attack si Raisi na pag-alaman ang Mossad ay may ilan na ring nagawa na matinding intelligence operations sa loob ng Iran at ibang mga bansa sa gitnang silangan, lalo na kapag nalagay sa langanin ang seguridad ng Israel. Kasi may tatlong helicopter yun, may convoy po sila. So, sa gitna yung presidente at saka sa unahan yung isang escort, saka may panghulihan na escort. So maraming nagtatanong na bakit isa lang ang na-crash? Bakit hindi tatlo? Parang sinabi nila na assassination talaga ito or sa country ng Azerbaijan, marami po diyang Mossad intelligence, yung mga Israeli intelligence, mga spy. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Bas Radio, Bombo! Ito namang isang political analyst abay nanindigang hindi dapat ang Senado ang bumusisi sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na iniuugnay umano sa iligal na operasyon ng Pogo at mga kriminal. May buong detalye ang Bombo Radio Dagupan. Nanindigan ang political analyst sa bansa na hindi dapat Senado ang bumubusisi kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na inuugnay sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga criminals. Ayon kay Attorney Michael Henry Ucinco, political analyst, sinabi nito na law enforcement at national agencies ang dapat na tumutok at humawak ng kaso na kinakaharap ni Guo. Lumalabas kasi aniya na hindi malinaw kung bakit nangingialam ang Senado gayong hindi naman nila ito tungkulin dahil walang legislative objective ang mga ito. Kung kaya't katanungan nito, sino ba dapat ang gumawa ng pagdinig sa kaso ni Guo dahil wala naman itong koneksyon sa pag-amyenda at pagpapasa ng batas. Ang mga problema natin dito na nakikita ay mga krimen posible na, di ba, ang posibilidad ay ang sinasabi, spy siya, ang sinasabi, konektado sa Pogo, ang sinasabi, hindi siya Pilipino. Lahat ito ay potential crimes. Ang tanong, sino ba dapat ang mag-imbestiga rito? Kasi mga krimen ito, mga offenses ito. So ang dapat nag-iimbestiga rito ay yung mga law enforcement, national security agents. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang panukalang absolute divorce bill naman hindi daw dapat ikabahala. Ayon yan kay former IBP President. May pagulat naman dyan ng Bombo Radio Kawayan.
Walang dapat ipangamba ang mga Pilipino sa pag-aproba ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang batas na divorce sa Pilipinas. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawain kay Attorney Domingo Egon Cayosa, former National Chapter President ng Integrated Bar of the Philippines, sinabi niya na ang divorce bill ay pareho lamang ng grounds sa annulment of marriage at legal separation. Ang tanging kaibahan lamang anya nito sa mga dati ng umiiral na batas tungkol sa hiwalayan ay mas mabilis ang proseso ng divorce at mas simple ang sistema nito. Mabuti anya't umusad na ang nasabing panukala dahil makakatulong ito sa mga nagdurusa sa failed marriage upang mabigyan ng maayos at malinaw na batas sa paghiwalay na makakatulong sa kanila upang makapagsimulang muli. Ayon pa kay Attorney Cayosa na malabong maabuso ang divorce kapag naisa batas dahil kaunti lamang ang mga grounds na nakapaloob dito at kinakailangan pa itong dumaan sa korte bago maaprubahan. Kinakailangan anya na ipaliwanag ng Kongreso sa taong bayan at sa mga kaparian ang divorce bill upang mabawasan ang kanilang mga pangamba at maunawaan nila ang naturang panukala. Parang kinumpay lang, pinag-combine nila itong mga iba't ibang provision ng civil code natin tungkol sa legal separation, annulment of marriage at saka declaration of nullity. Halos pareho din yung grounds. So dapat hindi tayo mangamba na binuksan na parang napakaluwang na at napakadali na magkaroon ng divorce. Hindi po. Ang malaking pagkakaiba lang, mas mabilis na ang proseso. Yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Angelica Morales para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ito namang ban toxic sa lungsod ng Tuguegarao abay ipapakilala itong kanilang national project na healthcare waste and mercury management sa mga healthcare facilities. May buong detalye ang Bombo Radio Tuguegarao. Ipapakilala ng ban toxic sa lungsod ng Tuguegarao at maging sa Region 2 ang kanilang national project na healthcare waste and mercury management sa mga healthcare facilities. Sa kanilang pagbisita sa Bombo Radio Tuguegarao, sinabi ni Tony Dizon, toxic campaigner at Jam Lorenzo, Policy and Research Officer ng nasabing grupo, na ang nasabing proyekto ay sa pakikipagtulungan ng Environment Management Bureau. Sinabi ni Dizon na ang Tuguegarao at Region 2, Region 8 at National Capital Region ay napili para sa pilot ng nasabing proyekto dahil batay sa nakuha nilang mga datos sa mga lugar na ito ay marami ang healthcare waste ng iba sa mga ito ay mercury na delikado sa kalusugan at sa kapaligiran. Ipinaliwanag niya na ang layunin ng proyekto ay para palakasin ang kapasidad ng healthcare facilities sa pangangasiwa ng mga healthcare waste o medical waste. Pura na nalikha ay siyempre galing ang mga medical waste. Kabilang na dyan yung mga face mask, yung mga ginagamit sa mga hospital at ano yun. So dumami yung volume ng basura na yan at talagang yun yung isang naging dahilan kung bakit ipinursige itong proyekto na to. Maging proactive tayo sa mga susunod na panahon na kung sakaling dumating na naman tayo sa ganitong pandemya, at least handa yung ating mga... Samantala, sinabi naman ni Lorenzo na bukod sa nasabing hangarin ay nagsagawa rin sila ng monitoring sa mga beauty products sa Tuguegarao City na may sangkap na mercury. Ayon sa kanya, may nakita sila ng mga produkto na may halong mercury o ipinagbabawal na mga sangkap sa ilang beauty products na kanilang ilalabas sa susunod na mga araw upang hindi natangkilikin ng mga mamimili ang mga ito. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po ang ating Orasyon Pirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center. Abay, maaari din po ninyong matunghayan ang ating 31 full digitalized AM at FM stations sa pamagitan ho ng ating social media accounts. Ang Bombo Radio Philippines ay inyong matatagpuan sa ating Facebook pages, sa ating TikTok account, sa ating YouTube channel at maging sa mobile application na maaari nyo na bang ma-download sa pamagitan ng Google Application Store at Apple Store.
sektor. At para naman sa mga kadagdagang mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon, ugaliin ho ninyong tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon sa probinsya. Para ho sa ating mga kababayang Ilonggo, syempre nariyan ang Bombo Radyo Iloilo, ang Bombo Radyo Bacolod, maging ang Bombo Radyo Rojas. Sa ating mga kababayang Cebuano, nariyan ang Bombo Radyo Cebu. Sa ating mga kababayang Aklano, nariyan ang Bombo Radyo Kalibo. At sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabombat ka Star Nation, narito po ang Orasyo Imperata, obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karon sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udo. Sa gyapon ko po Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Hambal sang Santo Chairman sang Committee on Transportation daw kasubong rugin padalian lang sang komitiba ni Councilor Sedfrey Cabaluna ang pagpasar sang tricycle route plan. Kabalo ko manuwa ining tricycle route plan sang ginpasar ang local public transport route plan nangin apektado man ini, no? Sa aton sini nga mga kabombo nangin apektado ang zonal kag interzonal tricycle routes diri sa syudad sa Iloilo sa kabugusan sini iyang 7 ka distrito. No? Consolidate ini sa Chimpo Subong ni Councilor Sedfrey Cabaluna para nga ma-fix na kuno makayo ang ruta sa mga tricycle. Sa aton sini mga kabumbot yang may mga pinakadamo sila diri nga mga ruta amo ang distrito sang Haro, Kaglapas, say maswid sa bahin sang Mandurriao kag Kalabanan sinadrito nagaagi pagani sa mga national road. Pero may komento diri si Councilor Romel Duron, ang anay councilor, ang chairman man sang Committee on Transportation nga daw kasubong urong ginpadalian. Anong nakita ni Councilor Duron nga nakakomentaryo siya nga ginpadalian ni Councilor Sedfrey Cabaluna pagpasar sang tricycle
route plan. Si Bombo Angel may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham, nagapati si Iloilo City Councilor Romel Doron nga wala tuntunan maayo kaging padalian sang komitiba sang Committee on Transportation ang pagpasar sang ordinansa nga nagaregulate sa mga tricycle drivers. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Romel Doron, Chairman sadto sang Committee on Transportation sa bahin sa City Council Bombo Cham, iging pahayag na kulang-kulang ang dita nila sa nga team ni Councilor Cedric Cabaluna nga gi-present sa bahin sa Iloilo City Council. Kapareho diri Bombo Cham, abi ang scientific study nga gin-conduct nila sa unit sang kada ruta kung profitable bala ni sa mga tricycle drivers kada hindi man diri ko na makasabat diretso ang team ni Councilor Cedric Cabaluna kag wala ati sila sang scientific data nga ginakapta nila sa mga kabombo naton. Pero ang pagpatag naman diri sang team ni Councilor Cedric Cabaluna nga ang study ko no or scientific method sa mga kabombo naton, makuha ka lang sang sample size out of the population, pero ang ila kuno yung obra hindi amuning approach kundi din kadtuan din nila kuno kada barangay kag like kada toda kag pamangkot isa-isa sa kung like numero bala sa mga kabombo naton. Ang angkor o kun ang balasyahan din sang ordinansa nga ni Bombo Cham kung aling pasar sa ang latest update panabi or reminders na bawal gid sa mga national highways ang mga tricycle muna nga ti or like amo nang rason ko nga ang ti do gina ang corgid ini kag para madakpan nila yon ang mga kolorom nga mga nagabiyahe sa mga kabombo naton. Kag ang muna ang concern gin raise sa pila ka mga drivers nga ti kalabanan sa ilabi nga mga pasahero Bombo Cham. Ang ilabi nga frequent din mga pasahero pick up nila is ara sa mga highway. Nakitaan diri sang loophole or pamaagi ni Councilor Romel Doron kung paano siya kung tani mahimuan sang pamaagi nga makabiyahe sa gihapon kuno ang mga tricycle drivers sa mga national highway. Ang yadri himuon kung siya kunong pahambalon since ara na naka-anchor na nga bawal ang national mga tricycle drivers national highways pasaran sang ordinansa nga pwede sila makabiyahe since wala sila sang iba nga ruta nga pwede agyan sa mga kabombo naton. Amo nang paglantaw sang konsihal as long as nga hindi mag-violate sa traffic violations ang mga tricycle drivers kag hindi magpakarera sa mga salakyan. Kag iya diri pagpatiwang mo siyam nga magasarang isag ang implementation or hindi santo ang implementation kay doginimo nila kuno experimental kay nagsuggest diri si Councilor Miguel Trenias nga kung may kulang gid man tuod after sa pagpasar abi sang ordinansa amyendaran na lang nila pero hindi man lipod sa ating balo sa mga kabombo nato niya mismo si Mayor Jerry Trenias ang may kagustuhan nga padasigon or i-fast track ining ordinansa para nga ma-blend in siya sa LTPRP sang Iloilo City. Dugang padrisang natungdan nga wala nila gin obra o kung wala gin obra ni Councilor Cedric Cabaluna, ni Mr. o kung retired Colonel Oldarico Garbanzos, kag ang isa pagidiri si Mr. Arlo Paredes ang ila kuno nga katungdan ilang assignment Bombo Cham according diri kay Councilor Romel Doron kasi nahikay gid sa kuno sa tatlo nga ni sa mga kabombo naton. Pamatian sa bala Bombo Cham ang kabasin diri sa nga pagpahayag ni Councilor Romel Doron sa nga interview. Ang chairman di man kabalo. Nagtawag sa ka-expert niya, hindi man kabalo magsabat. Dugangan pa sa pulis, hindi ano pinulis niya ano kasi kasimple lang sa pamangkot ko. Nag-create sila sang ruta. Once ka mag-create ka sang ruta, kinanglan mo dipinsahan mo na nga amo na nga ruta gin-create mo. Ting akon pamangkot at kuya sa LTPRB nga once mag-create ka sang ruta, kinanglan mabalaan mo kung pila ka units ang kinanglanon sang isa ka ruta. Hindi why sila data? Na konsulta nila ang konsulta na kung anong yambal nila amo na proting imo yang scientific data mo nang importante ang ginapangita ta.
Sa uli, mareklamo na, tanawa bla. Anong natabo sa LTPRP tao? Kundi may amo man na. Sa implementasyon, why sila preparado? Implementar lang nila. Pero hindi bala, sala na bala, kung mamangkot ka nga, isa ka konsiderasyon, magatag ka sa ruta, tanawon mo man kung mabuhi man ang gina-assign mo. Sila pa assign mo. Ikaw, abi, pabiyayon ka na. Tapos experimental, i-amend lang galing ko, no? Ti abi ba si tinuig na ikag ma-amend? Ha? Ti karon kung nadwag katos na nakita na sa mga tricycle operator sa ruta, ano na karon matapos? Sino masulo na? Kaya wala nila planuhan maayo ang pag-create sang ruta. Ang akot niya pag-create ko sang sunal, gin-expand ko ya ang coverage ng tricycle para magmaayo ang ila income. Kay ang tricycle ya, di operate either fixed or end or zonal. Di kan operate just like a taxi. Ti mangkot ko tong ila expert kung nagkuha sila RMC, ti wala gan hindi sa kabalugan eh. Ikuti ang load factor pagid, ha? Ang load factor na pud silingon nga kada biyahe mo at least more than 50% ang imo pasahero. Kasi simple man lang kung ginkandak nila amo ni kinahanglan 50 ka tricycle kay para makahimo sila ka 10 round trips kada isa. May exception man na. That is one of the consideration na kung wala gid agyan, may alternate route. Hindi bla? Paras na nga, siyempre, ang alinda sa Mansaya, makagto di sa Ruro or sa, diri pala sa Bacolod, ng ferry. Di, kaya mo ng ruta mo, why kaagyan? Isa lang mo, ang agyan, alin sa Mansaya, makagto da. Di, natural, dapat pasaran anay na sa ordinansa. Kay wala ka sang agyan, you have to pass an alternate road. Nga, hindi ka na tani pwede, galing kayo ay kagit agyan, amo na po silingon. So, pasaran sa ordinansa nga pwede ka da. Pero see to it nga hindi ka mag-overtake, diri ka sa right side, iti mga truck na tayo lagi mo. Di kayo ay ka gani agyan. Way ka agyan. Di, do peres na naging patay mo na lang ang mga tricycle sa ginobra nila. Di tani kay siya man nag-enhance ang LTPRP, bala niya kung anong pag-create na sa LTP sa tricycle route plan. Anong diferensya sa tricycle route plan kag sa LTPRP? Damo kuno sa consultation. Di masin 3 ka tuig mo nga konsultasyon kung nang ginakonsulta mo, hindi man kintindi. Kay kuno mga ginkonsulta man nila na actually ang reklamo sa mga tricycle nga legal sila. Damo pagid illegal nga naga-compete sila. Kundi ang tendency mo sila, mangita ka gidya pasahero outside your route. Kung gisa. Kag amo na matabo, tanawa bla kundi ka ng problema. Pero kapati ka sir din padalian gid man ang ordinansa. Actually dugay naman galing di lang sila kabalo mag-create sang ruta. Ito pamirsa gito si Garbanzos, hindi mo kay Chindi gid sa bala sang obra. Wala nila gin obra ila assignment. Hindi sila kabalo mag-obra sa tuod lang. Jel? Bombotsyam na batian sa mga kabombo nato ng kabahin diri sa nga pagpahayag ni Councilor Romel Doron sa nga itong interview kag sa last part ang balyagid Bombotsyam nahikay gid sila. Walang balya. Kay sino sa nahikay? Kay Councilor Sadri Cabaluna, kay retired Colonel Oltareco Garbanzos, kag sa isa diri kay Mr. Arlo Paredes, ang isa man sa mga nagbuligban para sa LTPRP Bombotsyam. Aha. All right. So hindi bala si Councilor Doron, former transportation chairman siya. Chairman. Oo. Siya ni nagbalay sang sorry LPTRP, di ba? Siya ginang initial author Bombotsyam. Bala mo nga gintawag ko to nga sorry LPTRP kay te ginako ito mo, no? Nya kung sino man na napiktuhan dira, atom na pag sorry sorry. Nagapangayo sa kuno sang pasaylo. Now, with due respect sa kay Councilor Doron, siguro damo siya dala nga ideya when it comes sa transportation, particularmente sa bahin sang tricycle route plan.
Kung ako lang yan, mangkuto na, tani nagbulig na lang siya. Bombo Angel. O galing, kay tiginalantaw man naton, previously, may mga arigayay ni sila nga duwa ni Councilor Cabaluna mo regarding man sa LPTRP, sa enhance sa LPTRP. No? Do may ara ni sila sang gap nga duwa, nagbuyanay sa mga malain sini nga. Hindi magiging malain, na kunti do mga makahang lang sini nga mga tinaga sa isa kag isa. Tikon mag-amo sini, magpadayon ang kasubong sini nga sitwasyon, ti way giguro sa kaputan sini ang kung ano man nga mga paghahimuon sini iya nga mga pagsulundan sa bahin iya sang mga dalanon sa mga nagagamit sini sa lakyan, subong man mga tricycle. Kung magpadayon lang kita sa paghinikayay, magpadayon lang kita sa hindi kay isrot sa ilang trabaho, ti kung tani kay kung ginabululigan inidira, kunti mas mayo kag mapadasig kag mahatagan sang nagakigo sini nga solusyon man ang problema naton kay man may ara na ya sang tawag si gani layi kunya ko magsala from Department of Interior and Local Government nga ginaban ang mga tricycle sa National Highway. So kung ang ideya ni Councilor Duron nga paagyon sila sa highway, di maga-supersede ini sa isa iya ka national law. Exempted iya ang syudad sa Iloilo kung mag-amo sina sa aton sini nga mga kamumbo. Namin ko bala, kung may mga medyos posible such as ginapahayag, ginaplastar ni Attorney Doron nga may mga alternate route or whatsoever dira, ti kung tani kung sano pa bala pulihan na lang kung tani nila para iya sa kayuhan kung nagaulikid sila sa mga tricycle driver, sa income, kung nagaulikid sila iya sa pagplastar sa traffic situation diri sa syudad sa Iloilo. Kaya ini sila mga opisyal, elected official, appointed official sang syudad sa Iloilo. There is no need nga magpakunte sila kag magpatayog-tayog sila. Jel? Actually, Bombot Sham, sang pabangkot man diri sang media, si Councilor Romel Doron, kung ginsik man ang iya, kung nga experience, ihibalo sa Committee on Transportation, ang niya wala. And if ever aragid man, masabat lang man siya sa mga palamangkutanon. Pero with this one, bala Bombot Sham, nga ti tood no nga kunta ni mabinulogay na lang gid man kag matigayon ini kayuhan sa mga tricycle drivers kay ang hambal gani or term diri ni Councilor Dron do taxi type man siya nga tricycle driver, pero sa mga mas negative or mas may budget bala Bombot Sham. Pero with this one kulang na lang di ang publication para i-implement naman ng inigilayon. After that, hugot ng implementation man sa nga pagpangdakop sang mga kolorom diri sa bahin sang Iloilo City, Bombot Sham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kid da Bombo Angel Tan. You know what? Mapati ako tani sa kay City Councilor Romel Doron sa mga ginpang lay down niya nga ginpamangkot ya kuno ang kuno expert sang team ni Councilor Cabaluna, way man may namasgaan, ang mga ginpang plastarya to nga way man sa may mga namasgaan kag nahikay siya, no? Kag do hindi sila kaisrot sa ila sini nga trabaho. Mapati na ko tani sa kay Councilor Doron sa mga kasubong sininiya nga punto kun sang tsimpo niya as the Committee Chairman on Transportation nangin flawless ang local public transport route plan. Ugali kiti sa tsimpo ni City Councilor Romel Doron, hindi lang tuya kay Bukol, hindi lang kay Bakiras, hindi lang kay Gasgas. No? Daw kasubong to iyang gintimplanuhan ta pa ang
Ano gani kung Abril, Bombo, Umel? Holy Week. Oh? Simana Santa. Gintimpranuhan pa ya ang kung mag-Simana Santa, di ba gano ka? Do gantos ka na, no? Oh, magluwas sa nagapuasa ka, do dira na nga depict ang pag-antos ni Iso Kristo sa aton sini nga mga kabumbo. So, do amo tong natamo sang tsimpo sa aton sini nga mga tagpalamati ni Attorney Romel Duron, ni City Councilor Romel Duron, sang siya nagauyat sang committee chairmanship on transportation. Now, we know for a fact nga ako on man ni kag indi sang duha ka mga konsyal ni kabalo na kag ni Duron, may gap ni sa tunga ni sini sa ilang nga duha. Kay may mga issues ni sila previously, kuno abi nag-uliay man whatsoever dira, pero balaan ta ni mga batasan sang duha sini. No? Do kasubong man ni iya nga mga contestant ni sila, hindi lang ni sila iway ni sila nag-champion sa siling city meet, regional, palarong pambansa. Do kasarang ni sila iya sa makabig naton Olympic sa patas-taas ihip tayog-tayog ano bla? Ego. No? Sa aton sino mga kabumbo. Oh. Dira iya hindi nyo ko na mapuwis kay sa personalidad sini nila nga duwa mo sina nga nakahambal ako sina. Oh, tila tuwa lang nagaklinabo subongo. Oh. Tila man laban sini Manwa, if not publicly, may ara na ni isang sabat na diri si Attorney Cabaluna. Oh, liyaw ko na bala paluap, Jel. Kag si Mr. Garbanzo, si retired Colonel Garbanzo, sa balisa kay ang ano reaksyon niya hambal ni Councilor Duron, hindi sila kaisrot sa ila sining trabaho dira. Oh, kay tiini ko nung pagmanihar sa kagang pagplastar ko nung sa tricycle route plan niya kuno niya trabaho sang pulis. Oh. Sorry ka gusip po. Come to think of it, Attorney Romel Duron, sir, City Councilor Honorable Duron, sir, you are working sa isa lamang kasyudad, isa lamang ka local government unit as a legislator. No? Kung tani, kakasunta ng pinamatasan naton nga nugin panamkon kita sa Amarguso. Nga, bubutsa mo, pait? Hindi bitter? Di ba? Kaksunta ng bitterness. Oh, personally, kung hindi mo na yan makakas, kaksun mo bilang isa ka city councilor, same as with sa iban sini nga mga konsihal dira. Anong ambag ko kagina naman? Ako kay nagambag ko kay Bombo Angel. Si Kutitani Jel, ginpulihan na lang ni nila para masulbar, para nga sa isa kabahin, mangin maayo man ang income, mabuhi man ang mga tricycle driver, kay we do understand, amo inang ila sini iyang livelihood. And on the other hand, mapasiguro man naton nga regulated sila, nagasunod sila sa mga pagsulundan, ordinansa, no? Kag hindi sila kulurom. Win-win solusyon. Tinagambal si Councilor Duron, sringati, why man may nagpalapit diri sa akon para nga isik ang akon sining advice or expertise. Tisugata mo man to si Attorney Cabaluna, to tiyabugado mga daan mo. Oh? Sa aton sinima kabumbo, sa pinsarya to guro, sa aton sinima tagpalamati, niya kon maplastar ko ni sa mayo, kag ako maging gwapo, mamay mo Duron Oh. Pero inunahan na ni Duron, siya do kasubong nga ginpadalian nyo lang ni kang hindi ka mo kaisrot kang nahikay ako sa inyo sini nga performance, sa inyo sini nga trabaho por Diyos por Santo. At the end of the day, sino masuffer? Masuffer ining mga nagahangla nga mga tricycle driver. Ang lain lang sinadrabanwa kung pinasalin nyo na kay lapit na lang eleksyon. Iho di carbon gid. Oh, laban-laban niya mo na ning sitwasyon mo. Mansig pagwapo-gwapo na ni sila. Pilang na bilog ang tricycle driver diri sa syudad sa Iloilo?
May mga kabataan na, base mga bata nila, iban si way pagabuluto, pero kalabanan sa mga kabataan sini nila, mga nakalampas 18, mabuto na, konsihal! Durupi yun na kadupa-dupa, kag pasalig naman sila. Pero isang natabo, tumula last time, no? Damo mga tricycle driver nga nagsukmat sa aton, nga iho di kanggaro bumbutsam, tinipon-tipon kami ni konsihal. I won't mention the name, tinipon-tipon kami ni konsihal. Amo niyo, pinasalig niya kami nga amo sinyo. Amo kunong brahon, amo sinyo, amo kuno ni, amo sina, Sinya ti, dugay-dugay matapos lang ng ilang termino. Duway nas na gani kaya ka, Duway nas na gani di ka kilala sa mon? Ano pa ginang isa sa mga problema? Kulurom. Kulurom, arada sa may tubang sang sanalom sa Injap Tower, Das Mandurriao, arda mo na kung gabi. Tipila kabilog nag-standby na nga mga traffic enforcer sa sinanga crossing. Damo-damo 5-6 groy. Tiwala nila na pandakop. Sa subong nga panyimpo, kung ang problemahan ta, kung paano ta ni masulbar ang sabahin karon iya sa mga tricycle drivers to achieve the win-win solution, nagakadapat nga mag-work together ang aton siniiya nga mga opisyales sa City Hall, whether you are elected official or appointed official, amo na kung tani ang inyong siningaw brahon, buligay kamo kay ginaswilduhan kamo nga amo ng trabaho nyo. Mga lilintokins kamo, why kamo naging serbihan, agod nga magpatayog-tayog ihi, kag magpalaba-laba, igo. Puro lang kamo tikalon. Kung di nyo blay nyo sining nga trabaho, hindi kay kung magsala ganing isa dira tawgon nga lawlaw, baghak. Tapos to balusa naman to sang isa, kadlawan niya naman kay why nangin madinalagon sang siyang nagduso. Sus Maria kagusip po. Bangod sina iya, pumuluyo iya sa syudad sa nga Iloilo. Ang nagasafer, ang mga pinasalig nyo, amo yang nagasafer. Sang kagaguhan nyo na, sang patayog-tayog ihi nyo na, sang paatik-atik nyo na. Timayo na bla? Timagamusin ang plastada, laban-laban, Mayor Jerry Triñas. Maginuramusay ginadang mga konsihal nga kandidato ara simo sa linya. Maginuramusay ginadasla. Ang iba ni sumong paminsan ni paano naman ko mag-grandstanding, outstanding, ano naman mo kung paano ma-feeding program ko? Ang uli ka ng feeding program, wala na nagdaog. Di ba? Di mano ka? Hasta lang naman sa rangano, hasta lang din naman dalas ang utok mo. Ano kayuhan mahatag na sa kadamaan sa majority sa mga pumuloy sa syudad sang Iloilo? Pero ang patal ng istorya, bala nyo kung ano? Gagwa lang na sila. Mabatsaganta lang na sila. Nagaulikid lang na sila kung napitan ng eleksyon. Di ba? Halong ka bumbumil sa pagbiyahe, ha? Di ba? Grabe subong ang heat index. Balon ka mo permi tubi, hindi magpainit. Agoy! No? Kon uyab na guro ginambalan, wow! Ang uyab guro no ang iya sini nga paa guro nga rulubin. Grabe na pagulikin sa kon ba? Do bibi time lang. Sus Maria kagusip. Galing kita mula na kung lapit na lang eleksyon. Kung sa Facebook, may ekspresyon nga, sayang ang tataw. Ti Andrea, sa syudad sa Iloilo, ti nagabuot, mainulik doon, nagapalangga,
o mabiligon ang mga may plano sini nga magpapili sa palabuton sini nga eleksyon, no? Ang mga kandidato kung lapit na lang eleksyon. Dira na sila sa aton sini nga mga kabumbo. Gone are the days siya nga consistent ang isa abi iya ka let us say politiko nga sa inumpisahan niya sa iya sini nga pag-umpisa all throughout his term or her term as a legislator or kung ano man nga posisyon, masami mabatyagan sa makita siya, mabatian siya sa mga pumuluyo, no? Ilisipon na lang na iya subong iya sa aton sini nga mga kabumbot gabalhas lang niya hita sang mga politiko kung lapit na lang ang eleksyon. Sus Maria kang Josepo. Tung di nyo blay nyo sining trabaho, ang ino sining sinumpaan, kung diin ka mo ginaswilduhan sa pumuloy kung ano sinyo nga inyong function. Trabaho lang bala. Why na balaya sa nga buyanay pa sa kunano dira nga mga matinggas sini nga tinaga batok sa inyo siniisig kapariyo. Sana siling na gani naton, no? May konsihal, no? Isa ka konsihal, isa na August body. May expertise man si Councilor Doron nga kinaiya, may ara man niya expertise dira si Councilor Cabaluna or kung sino man dira may brilliant idea within the council nga pwede gid kung tani makatubong, no? Para iya at the end of the day ang makabinipisyo sini ang pumuluyo sang syudad sang Iloilo. 29 minutos na nakaligad sa takna sini nga Launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, istoryahan naman naton konduktor sang dingli nga jeep. Wayabla sinaka to ang driver sang series bus kag tinapungol. Ang motibo, posible kuno agaway sa pasahero. Kag istoryahan taman anay Senate President Franklin Drilon, wala na nasurpresa sa pag-ili sa posisyon sang Senado. Balikan tayo ni matapos ang pilaka importante nga mga panumdum. Oras na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Fretz Band from Bacolod. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kon salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kon tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kagay Dictionary of International Law and Diplomacy. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Philippines Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kay check naton diri ang balita kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Police reports kita konduktor sang dingli sining jeep waya bala sinaka to ang driver kasi res kang tinapungol. Ang rason ko no ti agaway sa pasahero. Di pariyo lang gid kamo nagapangabuhi sa karsadahon sa mga pangarsadahon naton. Inaway pa. Pwede man siguro madala sa istorya. Pero ibaloon tabi ko nung matutuod siniyang itabo. Jom, sa report, please kami. Bombo Champ, kasubong away kag hindi pasahero ang napagita sa dalan sa tunga sining jeep kung public utility jeepney kag nagabiyahe ini siya adingli going diri sa bay Tagbak, and the same time ang ining involved ring isa ka series bus nga may biyahe halin diri sa Meharo going to Central Town. So natabo ini kay na sa may Inagdangan Norte sa may Banwasang Saraga kung sa dinti ginapahayagin tapungol sang sining konduktor sang jeep ang ini nga driver sang sining series bus. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Ivan Christian Saludares, investigador sang Saraga Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nagasundanay ining duha ka salakyan kung sa diin ginapayag nga gin-cut kono sang sining jeep ang series bus rason nga nag-apply ini sang preno kag the same time ginbusinahan sini ang jeep nga nag-cut sa sining series bus sa Bombo Champ. Prote sa piyak sini didto posible nga do init man ang ulo sang driver kag ining konduktor kung sa din surunhan siguro do mga more or less mga 100 meters pahayag nga balabagan sang jeep ang ining series bus tiway sa may mahimo kundi nga nagapundo. So pagpundo sang sining series bus nanaog kuno ang konduktor sang sining jeep no sang dingli nga may ruta ang nanaog ining si Alberto Sodio bali amo ni siya ang konduktor. So pagpanaog sini nagpalapit siya sa series bus ay tikumo nga naka-close no konsirado ang pertahan ginapahayag nga tulod pagid kuno na siya nga daw ginpilit lang nga buksan hasta sa uli nga nakasulod no ining konduktor kag didto nga dumiretso sa driver kag gin kuga kag tapungol ina santo man sa pahayag adri sang bus driver nga ginkilala kay Silverio Cortez ang dumaraw
sa bahin sang Kapis. Unfortunately, bangod nga may upod man to ang ining series sa bus driver, ang konduktor yato sa bus, nagbulig man siya pero duway kuno makapasipay ito na tumba pa kuno to ang konduktor ka series bus, duway to mapunggan ang konduktor sa jeep Bobocham. Kag sa ulihi, tiabot to nagkaran-karan ang mga pasahero nga ginrespondihan sa barangay official sa sulod sa bus kag gindala sa may police station. Ang driver ya sang jeep duay na to makalin sa sining nga salakyan. Bobotsap only ining konduktor gid lamang ang pangisog nga magsulod to sa bus kag gintapungol ining driver sang sining series. Di pag-abot sa police station, bati husto ba lang nila ni nga ipangayo sa pasensya sa isa kag isa. Actually ang ining istoryahan na nga ma-settle naman sila kag mangayo na lang pasensya ining driver kag ining konduktor sa opisina mismo sang Balyacan Transit diri sa may distrito sang Haro regarding man karon sa huol nga gintuga sini kay ining mga pasahero nga may mga karga pakuntani at na naog sila alang-alang bangod sa sining natabo karon nga insidente. Antes sa blababati diri no, ang pahayag sa investigador may short video clip kuha ini sa sulod sang series bus. Galing do medyo ulihin na siya na videohan after na to sang tapungol sining driver pero makita diri ang senaryo sa sulod nga ra pa mismo ang konduktor sa sining series bus Bumutam. So lipot lang ni sa no nga video ang kuha ni sa isaman ka pasahero sa sulod sang series bus. Ari bla pabati ta siliwat ang pahayag naman diri sang investigador si Staff Sergeant Ivan Christian sa interview sa Bumbo Radio. Yes sir no, sang 17 sang ginaagahon nakabaton kami sang tawagalin sa pamuluyo man sang barangay official sang Nidangan Norte may komosyon kuno natabo involving ang series kag ang jeep. Okay. Ang initial investigation namon nga according sa jeep sa series kin-catch kuno sang jeep. Ti ginabusinahan ni sang series. Ti do na ngakig mo tuguro ang jeep. Ti ginulat ito sa punta. Kaya nagano siya nagparking kuno sa dalan. Ti no doging balabagan. Ti sa tungao no sang ano mo sang highway na pundo ning ano. Pero ti ang rason man sang ano nagkuha sa sayro kuno ya. Ang sang jeep. Ti pag panaog ni nanaog ni ang ano ang jeep ni kag iya konduktor. Ang jeep ni may dala ni siya sang ano sang barakol kuno. Tiga na according man sa series ang ilang pertahan sang ilang series sirado man ginpilit kuno ni ang sudlon sang konduktor niya nga si Alberto Sotio taga Pandan dingli ni kay ilang jeep dingli ni ang ilan na biyahe mo. At pagpirsay ang Brianto ang pertahan nakasulod siya, tuya sila naglubutan na isang driver sang series nga si Silverio Cortez daw sang poblasyon nila ya sang Dumaraw. Bali una nagtubang ang driver series kag konduktor gali. Oo, konduktor sang jeep kag ang driver sang series. Ginano rin sang driver ka jeep konduktor? According sa series driver gin kuga siya kuno gin sumbag samtang kapungko siya ti ang konduktor ni isang series ni nga si Leonimar Barrios ni nagapugong ni nagbagano siya kuno ginpunggan niya lang ang isa kamot nga hindi man nakasumbag pero ti na waslikan siguro na tumba man ni siya makabaigo likod ako no to sa tiga nga bagay. So driver ka jeep ano ginimo ya? Ang driver sang jeep ni wala siya nagsaka aral sa sagwa wala na saka naikinsirado ng ano mo ang pertahan sang series ang ilam tanay ka series kinsirado nila pag ito nga daron tanay dibla sa police station nga samtang harap sa sulod nga ginsaka sila. Okay. Namo nang senaryo nga natabo to no. Pero sa ila ding initial nga istorya nay
nga pangayo ay naman sa pasensya tapos nang makadto man ikano ang jeep kang doktor sa may opisina sang series pangayop sa ilo ro sa ilapsin siya. May mga damage sila itong ginobra, sir? Ang damage sang series ang pertahan niya may buka to ang ilang Douglas Black. Okay. Tapos ang ang driver ng isang series may sambel ang konduktor ang jeepney amo man may sambel man sa bibig. Sure nakaigo ang driver? Muna hindi mang driver hindi man magako nga kung sino nakaigo gid. Pero may dashcam ang series, di ba? Basta ma-retrieve, sir. May dashcam sila pero wala pa nila na gaano pa nila siguro sa ilaw opisina kung anong pasada bla. So, kasubong sila nung panugyan mo bilang pulis, sir? Kasubong sila kay amo man ako mag-pick up sa zero do gulpi kuno gin cross in tatsa. Amo na ganyan barko nga kung nagano man sa zero dapat sa kilid di blind sa tunga dalan di ka muna nga bako nga pareho na mo ga pangita pa nga buhi. Pareho ka muna dili kung naglabutan like mo pareho mo gyapon perde. May mga pasahero tong duwa. Ang may pasahero. Joms. Si Staff Sergeant Salutares, dari Bumutsam. Akon dirigi kuya kay Staff Sergeant Salutares. Tsakto na iya. Pareho mo lang kamo nga gapangabuhi sa dalanon. Gapangita pa sa hero. Ti karon kung maglabutanay kamo da masamaran ng isa or duwa kamo masamaran. Hospital ti ang problema arang yapon sa inyo. Hindi kay sa iban sini nga tawo, Joms. Amo gete amo na nga dapat sundon gid sa mga driver niya ang mga loading unloading area. Para nga way balasang damo sa nga question kay kalabanan kung kay isa masami naton iyang masalapuan kung hindi man modernize sa bus mga traditional jeepney nga bisan na lang alang dira lang sa tunga sang dalan nagapundo para nga magpapasaka magpapanahog sang pasahero ti kung tani bla sunod man kita sa mga ordinansa kag regulasyon no kung ang kilala ko pa dugay na kamo nga mga driver nagbulukay ng buhok nyo dira sa pagmaniho sang di pampasahero sini nga salakyan tapos subong sinabad kamo mangin sarawayon kamo. I-observe ta mga traffic rules, ordinances, regulations diri sa syudad sa Iloilo or even sa iban sini nga mga kamanuhanan dira para nga layo kita sa disgrasya, layo kita sa mga misunderstanding kag irinaway. Bombo Jomar. Amo ganda mo nang na-mention to ni Sergeant Soldares kay kalmahan na kag at siguro lesson learned naman nga kung may mga pasahero hindi gid pag tulod ang imo sining jeep ka tias ka makakos na blasang aksidente bumutsam sa mga pasahero ngayon ra kay tiway man to sa may na ulamid tong iban specialty kung kagahon nga daan ang mga iban ti nagadali no nga maka-pick up sa madabo nga pasahero amo nang isa diri sa gidalantaw nga posible nga mga rason nga tinagluntad ining way pagin sinanay sa tunga sining konduktor sang jeep at the same time driver ni sang series bus Bumutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat Bombo Jomar. Hindi lang kay sa mga di pampasahero nga driver ang aton sining apilar manabi. Lakip na sa mga pribado man sini iya nga nagamaniho sang salakyan. Sa mga parking areas bala naton dire, kundi may mga pay parking kita, no? Ti kun nagasunod ka gani or layo ka pa tapos nakita mo nga nagabuylo, nakahazard kay ma-park, ti medyo dulong distansya ka man No? Sa aton sini nga mga kabumbo, whether nagadali ikaw kun wala sa aton sinima kauturan kay may nauna na sa imo, di dapat irespetuhon mo man ang iya sining kinamatarong as taxpayer. No? Kay ti hindi lang man ikaw nagabayad, hindi lang man ikaw isa nagabayad sa road users tax. No? Tanan man kita nga ginabuwisan nagabayad sina diri sa aton sining mga kabumbo. Kay may iban malang kung kaisa iamot akon ano nga klase isang aguguring mayara sa ila sini nga ulo. No?
kapin pagidbi ko nakamaniho sang do medyo marahalon sila nga salakyan, do kasubong bla nga do sila na yang busyo sa dalanaw. Sa aton sini nga matagpalamati, ti dapat respetuhay lang kita sa aton sini nga mga kabumbo. Kung gusto mo iya kag hindi ikaw malate, kag kasubong iya nga nagadali ikaw, or may ginahingagaw ikaw, so adjust mong tsimpo sang imo sini nga paglakat Oh. For example, labi, kung nag-opisina ikaw, ang imo sini iyang time in or ang imo sini nga umpisa sa trabaho mo, dapat 8 o'clock, ara ka na sa imo sini nga trabaho. So kung medyo layo-layo ka pa, bugtaw ka na 5 sang kagahon, nagod nga makahimos ka. By 7:30 or 7, ara ka na iya sa imo sini nga destinasyon. Para hindi ka magdali. Kiti, during rush hour, amo na ganing nga gintawag rush hour, kita nando gadali sinadra. Oh, ti karon mapabusyo-busyo ka lang imo ya kay kumo naka sports utility vehicle ikaw. Oh? Basi ko ng sports utility vehicle mo ina, mahal pang sapatos sang driver sang pagalpalon nga salakyan. Pwerte mo mobile. Anyway, akong panumdom lang na, ginadalata lang sa kung saan pablado humorous nga istorya, pero panumdom na hindi lang kay sa mga di pampasayro nga salakyan or mga public utility vehicle nga dapat respetuhan ay mangin considerate, no? Kag tumanon tang mga traffic rules and regulations, no? Ang ordinansa naton diri sa syudad para layo kita sa problema. Oras 54 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Check naton si Bombo Lindsay Bade, hambal ni former Senate President Franklin Drilon, no? Do wide siya na sorpresa sa sining changes sa leadership sa Senate. Nga kung sa dienti kagina dogin buyagyag na to ni ano no ni Tobats ni Senator Bato nga ang mandatos gid kuno amo kuno ning do duso gid nga pahalinon si former Senate President Juan Miguel Zubiri si Migs as Senate President. Ang mga artista senador kuno, sino mga artista senador drauti Jingo Estrada, Ruben Padilla, sino pa nga iba? Lito Lapid. Oh. Tiyan mo kuno ning mga nagmandatos gid. Ginbuyagyag na ni Bato, hasta subong si Senator Bato de la Rosa, duway sa kamove-on, no? Di sino man abi makamove-on nga nadala ikaw sa speech to Senator Bato de la Rosa? Pare? Who from the very beginning stood by me, with me. Grabe nga mga birada to ni former Senate President Juan Miguel Zubiri. Higo mura. Isa magali si Bato nagpirma para palayason siya. Diyan mo na subong no hindi ka move on si Bato. Grabe nga ngoy-ngoy yabla. Anyway, check na si Bombo Lindsay Badilin sa report na please come in. Wala na sorpresa pa si Anay Senador Franklin Drilon Bombocham sa pag-ilis ng liderato sa Senado kasunod sa pag-resign ni Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President. Kaginbuslan inisya ni Senator Francis Cheese Escudero. Ginpakigangutan naton ang former Ilonggo Senator na si Senator Drilon kagiyagagin pahayag nga mismo siya na eksperyensyahan man niya mismo sadto sang siya ang ngara sa Senado bangod nga ti apat ini ka beses Bobotsam nga nangin Senate President. Antes pa man kung balik-balikan ta antes pa man niya ang pag-resign ni Zubiri sa posisyon ti mayara na inisang nabatian kuno nga mga huring-huring nga pahalinon siya sa pwesto rason nga ti siya na lang yan tender na lang siya sa iyang resignation. Ini man mismo ginako ni Senate President Escudero Bombocham nga ti siya mismo nag-initiate sang tikang agod nga ti buslan si Zubiri bilang head sang upper chamber. Sunog kay Drilon ang pagpahalin kay Zubiri nagapakita lang gini lamang sa kahinaan sa political party system sa pungsod sa riin masami nga ti ginabase ang desisyon sa personal agendas nga kuntani sa political party platforms. Pangti wala man sang kwestiyon ang Anay Senador Bombocham kay
Senator Cheese Escudero bangod nga ti pahayag niya eksperyensado man ini maalaman nga legislator rason nga ti kwalipikado man sa pagka-Senate President. Yari bala aton pamatyan ang pagpahayag ni former Ilonggo Senator Franklin Drilon. This indicates the weakness of our political party system because the decisions are made on the basis not of any political party platform, but on the basis of personal agenda. Not only of the senators, but all those political players in the political field. So that is to me the effect of a lack of party system. Because otherwise, in mature democracies abroad, you will see that the decisions are made on the basis of the political parties' decisions. Here, walang ganon. But having said that, it's a consequence of that lack of a political party system. And I went through it. I can claim some authority because I was there, and I was Senate President 4 times. So some of the times that I was relieved by my colleagues of the post, I accepted it as part of the system. So I am not surprised. Sir, reaction niyo po sa pag-elect kay Senator Escudero as the new Senate President? Well, Cheese Escudero is an experienced legislator. I have worked with him, very diligent guy, very knowledgeable, and I have no questions about his qualification to become Senate President. Nabagyan ko siyang si Anay Senador Franklin Drilon. So, amo nang iyang pagpahayag na tibisan tuod na mayara sa pag-ilis sa nga liderato pero tinagapati siya sa liderato ni Senate President Cheese Escudero Bombochang. All right. Sa madumduman ko Bombolins, last time to galing kay Waitama patpat gid kay may mga importante man nga helikoton. Di ba do nag-react to siya sa naghambal to siya nga nagalaom siya nga mabalikanay pa si Mayor Jed kay si Congresswoman Jam. Tapos subong may reaksyon siya sa pag-ilis ang leadership sa Senate. I'm just wondering social I'm just wondering kung anong iya sining reaksyon sa Ungka flyover and the Aganan flyover, Bombolins, may nakahaboy or may nakapamangkot sila sa iya? Yes, so Bombocham. Actually, ginpamangkot na nato sa kay Anay Senator Franklin Drilon. Kung ano pala dari ang iyang reaksyon kay di nagapadayon ng rectification, kaya nga baldari niya ang may responsibility amo gid kuno ya Bombocham ang designer di kun patanta ang nagdisenyo sang Ungka flyover as well as sa Aganan flyover amo ni ang UTCP. Bombocham ti amo ang ginatudlo dari ni Anay Senator Drilon nga ti amo ang may responsibilidad kun tani sa sining mga flyovers kay kag kinakalipay man nga timiara sa budget sa rectification kay nalauman niya nga in several months nga kun tani matapos na niya ang Ungka flyover. With regard sa Aganan flyover naman Bombocham ang salindri niya kasi syempre wala pa Japon abi na tandog balaliwat ang Aganan flyover aralan sa sagad Japon naka-standby lang wala gid na kaayo siyang balya do sa pagdumdum niya may ara naman kuno sa pondo ang lauman niya lang gidri nga mahikot naman insigida ang Aganan flyover pero with regard sa kung sinong may salati ang mga designer gid kuno Bombocham. Sa amo sini kadako sang sala sang designer duay pa man ta kabati nga may gimbitay nga taga UTCP or whatsoever. Anyway. Sus Maria kagusip grabe na gid ang pag-anto sang mga commuter dira kung gamiton ko lang kag sa gyapon do mo ning
panguyata nato ng mga tinaga sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6. Una-una sining nagambal si Subong, hindi nyo na madali-dali, Regional Director na, galing wala ko kabalo ko sa Dinga Region. Si Engineer Al Fruto, ni Engineer Al Fruto, last time, pangamuyuan na lang ini. And then, si RD Oropel, subong ng mga hambal, nga nagapangagi kita sang pasaylo, kag kabay pang insindiyon lang ana isubong ang DPWH. Maluhoy ka mo, tama na kung pwede lang. Anyway, Linz, thank you again. Sige, ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Lindsay Bade. Kabay pa no nga matagan man nila sa nagakigo sa tulupangod kay do tama na gid ka balahuba na daya ang duha ka proyekto, ang Ungka flyover and then the Aganan na flyover. Ang iban sini nga mga flyover yan na human na gamit na puslan man pero ti inayas ta sumong do wala gid do. Sus Maria kagusip po. I believe dala lang ko na isa I believe no. Buwas ko lang sugon. I believe nga lapaw na ko. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupod sa kay Tita Regine. Oy, sa mga kabombo nato na, magpadayon kamo sa pagtutok diri sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo, pinagi sa Facebook Live, YouTube channel, sa aton sa Bombo mobile app, kag syempre sa aton sa radio dial 837 kHz sa aton sa mga kabombo. Ini mo alaga ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Ver, gabilin sa imo, sa manay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the Plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Frets Band from Bacolod. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin!
Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Thursday. Kumusta ka mo? Kamusta ang inyong atulog? Well rested ka mo? Or subong nagapiyong-piyong pa ka mo sa gihapon dira? Sige lang, sleep, nap, para ma-energized for as long as may oras ka mo to do that. Of course, sa gihapon, ulap danay kita, basta naka-on ang radio set. Kag naka-tune in diri sa KLP. So, gina-welcome ko na kamo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's the 23rd of May, 2024. Kumusta na dira ang inyong mga istorya? Kasi pwede na nga mapalupad, pwede na nga maklik ang inyong mga stories dira. Pwede na, sige, i-click, i-send sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or kung ginsulat, kinamay, ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Dali na lang ang weekend sa mga workers natin dira. Sige kayang-kaya pa. Basi may mga plano mo ka mo over the weekends, enjoy na lang. For the meantime, diri kita anay ma-enjoy sa mga istorya nga ato nga mabatian sa sininga hapon. So, update ninyo ako. Again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Arina, Sanday, Janiel, and Dave Alvarado with the song Vows. Good afternoon. Star in my life, don't fade, don't fade. Even in the dark
that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Beautiful song sa mga tahong nga kahaponan noon, vows para sa inyo. May manugpakasalda, baka pwede gini nga mahimo nga theme song. Anyway, alas 2:20 na sa mga bago lang nag-join dira sa aton. Hello, welcome kid diri sa kahapon lamang program. Sige, masugod na ako sa pagbasa sa ato yung makasaysayan. I'm so happy! Nagbabalik na ulit. After a long while, may ara naman kita stories na receive from Nanay Del sa Zaraga. Kakasadya lang isang mga letter senders. They're keeping track of how many letters na ang ilang na send diri sa KLP. Nagalagas sa kay Lola Amparing. This is our 19th story diri sa kahapon lamang program. The letter says, My dearest, Inday Regine. My dearest Inday Reg, all Bombo staff, inspired writers, avid listeners, a smiling day, wonderful and peaceful day to all. Inday Regine, naka-travel ako sa northern part of Iloilo kag naka-experience ako sa Manami, and I appreciated both the beauties of the sea, the low and highlands of nature.
Feeling ko I'm years younger and I'm inspired to go on writing sa KLP. In the Reg, the Lenten season was over. Here again, I continue my spiritual life. I opened my diary and here it goes. Ginbase pagali sa diary ini. Ang ini nga portion sa diary is dated May 10 to 11, 2014. 10 years ago. Oh, di ba? Tapos ang lugar Sibagwan, Rojas City. Uy, good day to all. Praise and thank the good and kind Lord for sending me and Heidi sa Sibagwan, Rojas City para sa isa ka retreat. Ang 2 days and 1 night nga stay namon sa retreat house naghatagid sa akon sang everlasting joy of knowing, loving God more and more. Ang retreat house was located atugid siya sa ibabaw sang bukid, 150 steps high. Tapos overlooking below mga parking spaces, pila ka mga cottages nga ang iyang atop galvanized iron. Tapos may mga temporary stores nga may nagkalain-lain nga mga ginapangbaligya nga pwede makaon. In the Reg, katahom sang nanarisari nga shape sang bukid. Makita ko man ang pinakatahom and colorful nga nagabutlak nga adlaw, sunrise at 6 sa aga. Bawing daydayon ko na pangadi, Lord, thank you for the beautiful and peaceful day. Salamat, Lord, sang bag-o namon nga kabuhi. Free us, Lord, from sin. Amen. Idiretso balik ko. Paghali namon sa Zaraga, instruction ni Heidi kag sa akon, mahulat lang sa main road at 5 a.m. And we did. Or instruction sa akon kag kay Heidi. Right. So, inday full pack ang passenger jeep. Napintahan green, kag bag-o. Abaw, damo karga. Halin sa ibabaw, mga gamit sang mga manog-retreat. Ay, kay damo gali ka mo. So, ang mga banwa nga amo nga naagyan, amo ang Zaraga, or halin sa Zaraga, amo ang Pototan, Pasig, Dumaraw, Sigma, Ibizan, Capiz, Rojas City. How I love to travel in the region. It's on a summer and very dusty. Pero bisan pa, mga 27 kami siguro tanan kabilog, gado kaangay lang sa mga campers. Everybody serving oneself. Si Heidi, permiginin siya ready for everything. All this, we thank the Almighty. Special nga pagpasalamat also goes to my dearest cousin, si Inday Melds, and our dearest cousins, Inday Melds in Nonoy Moscol, who were very accommodating and full of concern, and to the rest, thank you. So nagobra sila sa ila kaugalingon nga cottage for all Lucinanhons, mga taga Lucena. So what big and generous hearts. Congrats. Inday, gintagaan nila ako sa souvenir, Divine Mercy picture nga may 3 o'clock prayer. And the prayer, of course, siguro, very familiar naman kamo sa 3 o'clock prayer. You died, Jesus, that the source of life flowed out from our soul, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. Namin nga prayer, no? Pwede ni siya maka-replace ang Holy Rosary. Inday may i-add ako. Holy Spirit, we would hear your inner prompting, soft and clear. Buligi kami nga mahibaluan.
ma-recognize ang imong still small voice so we make God's will our choice. Tapos idugang ko pag ini nga episode no nga natabo during Lenten season, si Tita Vlogs nag-invite sa amon nga masimba sa New Lucena, and that was Holy Thursday. Sa pagpauli, ginsurpresa niya kami nga ma-attend gali kami sa Last Supper sa Patarata Prodigo Residence sa Putotan, March 28, 2024. So the Last Supper gin-officiate sang amo niya paryente man nga pari. So solemn with the 12 disciples of Jesus. In the reg, I meticulously got their names and arranged it alphabetically in order. So, ari ang 12 ka mga disipulos. Andrew Tadeos, Minor, Bartolome, Felipe, Judas Iscariote, Judas, Santiago, John, Santiago Mayor, Mateo, Simon, Pedro, Tomas. And then the Last Supper I attended with Tita Bing was one of a kind, super memorable and full of biblical meaning to me. As I listened sa mga kabuhi isang 12 ka mga disipulo, it was terribly sad. Listening to their saintly and martyrdom nga naagyan. Hindi naghibi ako sa ila na pang-agyan. Tapos ang host nag-serve sang The Last Supper, so solemn. Nato ka realistic inday na si Jesus Christ was with them. The master of ceremony and the soloist, both male, added to its solemnity. Ang venue was perfect. It was an open area pero very secured. So after the Last Supper, ang mga tumuluo nag-serve man. Inday very accommodating and full of smiles ang host and families. We were entertained with sweet and unforgettable songs. Nagpasalamat kid gami sa dako sa pamilya kag naglisensya na nga magpauli. Hugs and kisses. Also thanks sa kay dearest Tita Vlogs, sa kay Naids, kay Vidad and kids. Kaabot kami sa balay 9:45 p.m. Safe with the rich experience. Tapos, ari naman para sa mga mothers. Happy Mother's Day belated Tapos, sa kay Nanay Del, oh my growing years, I love you, Nanay. May 12, Mother's Day, for you, Nanay. Okay. So, ginubra naman niya. Sang iya anak? Or iya apo? We will find out. So, the poem para ini kay Nanay Del. Nakita ko ang iyong ngiti sa unang pagdilat ng aking mga mata habang dala ang matatamis mong awit sa pagduyan ng malalambot mong bisig. Tanda ng tunay na pagmamahal kahit di man sabihin ng bibig. Kapag may sakit, diyan ka palagi sa aking tabi. Pagbihis ng damit at pagpapainom ng gamot sa akin. Lahat ng ito'y dahil sa iyong inang damdamin. Nanay, isang napakatamis na salita. Kapag tumingin ako sa salamin, mukha mo ang aking nakikita. Mahal kita, nag-iisa, nanay ko sa mundong ito. Darating ang araw na ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Salamat, Noy Noy. Okay. Inday, si Noy Noy is my apo. Okay. Apo gali. So, I'm his second mother. Sang ang iya nga mother, naglakat sa abroad. I taught him the good values. Thank God. So, I cried bitterly. It says, train up the child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And happy gid ako in thy Regine. Tapos ari pagid, and I while browsing my important treasures, I found an old letter for me written by my daughter Tata.
when she was in Israel, May 2005. Lagi man ko nag-journal ka, no? Makita mo ang mga kanami gali nga mga napangsulat mo sang una. Well, it's 19 years. The paper turned yellow in age already. Oh, I'm greatly surprised. A poem? This is the greatest gift to Nanay Del. Another poem para sa iya. Sa inya naman niya nga bata naghalin. So thanks, Tata. The poem? Si Nanay ang nahuuna nga tinuga nga nakabati sang akon hibi. Nahauna nga nag-ili-ili sa akon sa malumok nga mga butkon. Naghutik sang pinakatamis nga tingog, katahom sa imo, anak ko, ginbugay sa akon sang Ginoo. Nagdalag ko kami nga 7, 4 ang babae, 3 ang lalaki. Paano kami ni Nanay maatipan? Kay hands-on siya sa eskwelahan. Si Lola, ara sa amon panimalay, upod sa masaligan nga alalay. Samtang si Tatay, adto sa sagwa pungsod, gabaka-baka man obra, agud sa amon, may isagod. Di katingalahan, damo ang nagapalangga kay Nanay namon. Tungod siya, may matinlo, maalwan, kag bulawanon nga tagipusoon. Nanay, sino sa amon nga 7 ang nakailog sa imo? Sabat niya, maghimo lang kamo sang maayo sa inyo isig katao, palanggaon kamo sang Ginoo. Ang indigid namon malipatan kay Nanay Dear, ang mga simple greetings. Good morning, good evening, thank you, excuse me, or as the case may be. Bisan sa diin kami nga bahin sang kalibutan, ang gintudlo sa amon ni Nanay nga maayong pamatasan, hindi gid namon malipatan. It says, train up the child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So nanay ko, katulad ikaw sang buton nga kabugwason, gahatag kasanag, pagtuy-tuy sa amon nga dalanon. Gabay sa nadulom nga kaisipan, mapalaron kami, imong kabataan. Gani, bisan bayluhan ikaw, manggad sang kalibutan, panginmatyan kagid namon, tungod palangga ka sang imo kabataan. Happy Mother's Day, Nanay. I love you. Tata from Canada, as told to Nanay Del. So, happy Mother's Day of the world. In the Reg, happiest mother in the world with her happy family. Thank you, kid. Sige, bada ka very sweet, gidya, sa kay Nanay Del. Thanks also for remembering Nanay Del. And, aripagid, may I add this very important occasion this summer, the Baclayan Fiesta at Nulucena, April 25, 2024, a Thursday. Baw, mainit nga adlaw sang summer. Inday, doon ang gumatuod how, nga ang life niya Nanay Del is full of surprises. One warm day, si Tita Vlogs, ang amon madinumdumun nga cousin, dropped in. Hambal niya, Tita Beng, Nanay Del, let's go. Attend kita Tita Olive's Baclayan Fiesta. Without much ado, sirit kami. Wala attendance sa misa, pero present gid sa lamesa. So friends, relatives, here and there, do sa reunion lang So I met a friend and a classmate in our massage clinic months ago. The story naman inday she's Ma'am Margarita Solinap Sortido. So I'm here now, writing sa kahapon lamang program ni Ida Reg. Inday Margarita, may I greet my palangga, Dr. Lai and Nonoy. Doc, hugs and kisses from your Nanay Del. Long time no hear and see, Doc, no? Some days we'll meet. Let's make it a colorful day. Inday napunan kami sa residence ni Tita Olive. Kaya the atmosphere with its soothing effect, ay do hindi kami maghalin. So many fruit trees, luxurious plants full of attractive and colorful flowers. Nako, like a paradise. Thanks. Congrats to all my cousins, to Timot, Inday Merla, Melds, and Noni Moscow and children. Inday Reg, ang owners ng retreat cottage sa Bagwan, Bala. Oo, na-mention mo siya. So, tiamo ni sila sa Baclayan. Inday abot sa Zaraga, serum na. Damo naman among dala.
Thanks for the super hospitable cousins. God bless you all. Nanay Del. Tita Vlogs, walang katapusan pag ulikid sa amo ni Tita Bing and Nanay Mini. Gusto niya permi kami ilagaw, hindi pa indirect, ang duwa ka upper senior citizens. Thanks, Gid Tita Vlogs. God be with you now and forever. Love always, Nanay Del. Kag sa mga classmates ko, Lola Amparing sa Santa Barbara, 95 years old. Ako si Nanay Del Sanzaraga, 90 years old. Hamakin mo yan. Tumuning sa 4th District. Hello, Miss G, isang Iloilo City. Ma'am Mia, isang Bengawan. Ma'am NB, isang province of Iloilo. Student Mom, isang Lambunaw. Lolo Dencio. And all my beloved brothers and sisters of KLP. How I long to see all of you. Kay Ma'am MB, after reading your story by Indereg, ako pala, I also remembered my experience when I was a young teacher. Sa weekends, I visited the city and while walking, nakakita ako sa isa ka male blind beggar. Inday nagatukar sang harmonika, kagdungan gitara. So I was amazed. Nagdulog ako na mati until he finished the song. Itagaan ko siya 5 pesos before dako naman ini indirect. So I thanked him for the perfect rendition. My first piece in piano, La Paloma. Hanga gid ako inday. Pagpauli sa balay, I got my harmonica, played simultaneously on my small organ. Asus, budlay how? Hinday ka budlay, subong kay tiway na tit. So, Ma'am NB, thanks again sa iyong mga story. Sa mga relatives ko, mga friends, sa mga eskwela ko, mga palangga ko sa San Salvador, banak, hugs, and kisses sa inyo tanan. I love all of you. Sa may Libertad, Banati Poblacion, and sa Libertad. Sa mga utod ko, brothers and sisters, sa may DepEd Zaraga, Happy Fiesta. Last May 16, sa mga friends ko, sa massage, how are you? Long time no see na kita ni Tita Bing. Bro, I'm inviting you to please contribute, ha? There is a KLP ni Tita Regine. I'm sure you can make it. So, how about that? So, thanks, Gid, for reading. Nanay Del. Inday, namati ako sa iyong mga program. May 15, 2024, and you read Lola Amparing's story mentioning about her 95th birthday. Also, you mentioned to Sister Cynthia and Eve. Utani nag-attend mo si Nanay Del Sanzaraga sa iyang birthday. Huuna Nanay Del, mga kilala, kamo ko na nila. Anyway, Ma'am Amparing, happy belated 95th birthday. God willing, we'll be seeing each other in the near future. Through the kind hearts of Sister Cynthia and Eve. So, God bless all of you. Again, to all my brothers and sisters sa KLP, God bless. Love forever, Nanay Del. Si Nanay Del, amo ning aton nga senior, nga traveler. Pero mirang gidya nga nagalagaw-lagaw. Kanami, no? Because she's surrounded by people nga nagapalangga gid sa iya, amo ning nagahagad sa iya, kaupod sa pilayaman, no? Mga kaupdanan niya seniors man sa ilang nga balay. Kanami being a teacher, si Nanay Del naga-journal gid sa mga na-adyan niya, like naga-diary siya, kung din siya nagkadto, and then, kung may, siguro in her free time, no, buksan niya ang diary niya, tapos makita niya to, and then ma-flashback liwat ang mga memories, no, during those times, nga nagkadto siya sa Amuni, naglagaw sila sa Amuni, so kanami lang gid, no, very organized gid sa kay Nanay Del. Nanay Del, thank you so much, ha? Thank you, and just keep on sending beautiful stories. Dito sa KLP. Alas 2:41, aton nga oras, syempre, magapanbalik ang kahapon lamang program with more stories to share with you. Pagkatapos lang, sa pinaka-importante ng mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the Plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Fretz Band from Bacolod. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasa nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga Si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya. Kaangay sa Good afternoon, padayon kita diri sa aton nga pagdulong sa makasaysayan. We have one from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Good afternoon to everyone. Kumusta na kamutanan? Tani ara kamutanan sa good health, happy and comfortable sa inyong posisyon subong nga hapon. Agud pamatian ang mga sulat nga basahon ni Tita Regine. Te, ready na bala ka mamamati? Sige, suguran ko na ang istorya ko subong nga hapon. It's all about kindness. Kindness that I experience in my life, shown to me by people I don't even know. People nga na-met ko for the first time, people with a big, kind heart. Si Mark Twain nag-define kindness as a language which the deaf can hear and the blind can see. Paano mabatian sang isa ka deaf o bungol nga tawo ang ginatawag nga kindness sang iban sa iya? Sang una, Tita Regine, sa Manila kami nag-e-estar sang akon mga parents.
may neighbor kami nga bungol na, apa pa. Kung tawgon siya sang tanan, si Pipe. Spelling niya daw pipe. Okay. Pipe na lang ha. So katubo-tubo ko siya, kahampang, kahatagay sang pagkaon. So sa maikling salita, kaibigan. Lalaki ni siya, pero nangin vibes kami sa tanan nga bagay. Nagapamakal siya sang lumang diaryo, botelya, kag iban pa nga bagay, nga ginabaligya man niya para makapera. Dako ang nabulig sini sa iya pamilya, sa parents niya, kag sa iya 3 ka mga kauturan. Sang isa ka bes, tungod siguro sa sobrang nga painit kag suray sa ulan niya, nagkasakit siya. So abi ni nanay niya, simpleng trangkaso lang. Pero pneumonia na gali. Nagahuram sadto sang kwarta ang iyang nga nanay sa ako nanay para madala siya sa hospital. Pero wala sa kwarta si nanay. Tisiling ko sa nanay ni Pepe, si Aling Marsing, siling ko, bukon ko na lang ang alkansiya ko nga latas ang gatas. Bisan gamay unod sini, siguro makabulig man. Sang maisip na ang unod, 350 pesos. Mang isa ko man katuig, siguro to nga ginahulog-hulugan ang akon nga alkansiya. Tidako na ang bilisad to sang 350 pesos. Amo to ang ginbakal sang dextrose kag bulong niya. Thank God, nag-aayo siya kag nakapamakaliwat sang lumang diaryo kag botelya. So halin sadto, nangin mas close kami ni Pepe bilang magkaibigan. Sang ikasal ako, nakibot ako sa ginhatag niya nga regalo sa amon nga mag-asawa. Terno nga pitchel kag baso. So sang tigulang na ang parents niya, kag nasa estado na ang iya mga utod, siya ang nagasagod sa iya nga iloy kag amay. Tita Regine, sang manugbata na ako sadto sa akon agot, nag-dry labor gid ako. Dugay na nga naglupok ang akon panubigan, mga 3 days na siguro, why pa ako kabata. Ara ako sadto sa ward sang isa ka hospital diri sa Iloilo. Madamo sadto ang mga pasyente, amo man ang mga bantay. May isa ka bantay nga babae, ando tama ka concerned sa akon. Like, ginaupdan niya ako sa CR, ginasugo-sugo bakal sa akon mga needs. May obra sadto nga akon husband, kag nagpa-school or nagapa-school ang 3 ko ka-college na nga bata. Si Weng, si Olive, kag si Rose. Kung maligo ako, ginabantayan ako sang babae nga ini, si Inday. Kung tawgon sang tanan sa ward. Tiutod niya ang isa ka pasyente, kag siya ang bantay. Sang isa ka bes na nga nakauli siya, may dala siya nga preska nga dahon sang saging. Siling kuno sang ilang nga neighbor nga paltera, nami iniihampol sa busong kay mabugnaw. Gani, ginhampulan niya ako sini, dala pagpangamuyo nga tani, makabata na ako. Ang tanan nga mga bantay kag pasyente sa amon room, nag-upod sa pagpangamuyo. Nakabatsyag ako sadto, Tita Regine, sang comfort kag peace of mind. Tanan sanda sa amon ward, nagtingob sa pangayo sa Ginoo, nga hatagan ako sang kusog, kag pasarig sa iya kaluoy. And a miracle happened. That day, I gave birth to my agot, si girl. Sandalon ako sa delivery room, nagasunod pa sa akon si Inday, nagsiling, pray kita nang, makabata ka na na. The miracle of prayers from people I hardly knew. But because of their kindness, we became one in prayer, and like a close family, God hears our voices in heaven. Kindness from people with a kind heart, but most of all, kindness of our Lord from heaven. Sang gindala na sa akon sang nurse ang baby ko, grabe palakpak sang tanan. Ginlantaw nila ang baby in good health. Nakatulo man ang akong mga luha, Tita Regine.
tears of joy and gratefulness to our Lord and to the people who show concern and kindness to me. A person nga hindi man gani nila kilala, but they took me as their own. Even until now, kung madumduman ko sila, their kindness still warms my heart. From then on, Tita Regine, I promised to myself that if given the chance or situation to light up our world with an act of kindness, himuon ko ini. I'll do it. Hindi lang ini siya opportunity, but a privilege to perform an act of kindness today to bring the light of Christ to others. So bilang pangtakop sa akong nga letter, please read David Macaslan's prayer. Lord, help me to love with both words and deeds, to reach out to others and meet their needs. Lord, burden my heart for those lost in sin, with mercy and love that flows from within. Thanks, Tita Regine, for reading my letter. Hanggang sa muli, God bless. Sincerely, Student Mom of Lambuno. This is a very nice story, that would also make us reflect and ask ourselves, what good have we done for today? What kindness have we done to others? Ang kindness, kanami gid na yan, it really, sure gid man na, I agree, it really warms your heart. Pinabala, from people, na hindi mo man lang gani kilala, nangin mabuot sa imo, nangin very helpful sa imo, kanami gid sang feeling nga ginahatag sila sa aton. And so, because naka-experience kita, especially, kung kamo man dira nakaka-experience kamo sang kindness, kabuot sang ibang nga tawo. And you have found out, nga ang experience ang ginahatag sa aton, ina bala nga do hindi mo mafatom, basta kanami gid sang ginabilin sa aton heart nga it lifts our spirit up, kag we are so very thankful lang gid nga may mga tawo sometimes nagaabot sa mga panahon nga we least expect, kag sa mga sitwasyon nga wala naton ginapaabot, pero ara sila, kalabanan gani, di pa man naton kilala, pero ga-reach out and they do kindness para sa aton. And so, because of that nice feeling nga aton nga na-experience, it's also really very worthy nga kita man mag-share sang ina nga sahi isang goodness of experience nga aton nga naagyan because gin pabatya gina sa aton sang iban nga mga tao. So we also do kindness sa iban para sila man, they would also experience that certain lift or highness nga aton nga matawag sa aton nga balatyagon. So kanami gid simple things, little things, like sa to nagalakat ako tapos init-init gid siya katama, tapos nang before me may payong ako, may payong, but before me may isa ka tigulang lalaki pa ganito siya, nagalakat man siya. Tisaling ko, ay kaluoy man, kiti kainit-init nga daan katama. So what I did was, nag-step ako forward, ginsabayan ko siya, tapos ginpasilungan ko siya sang payong. Bako sa iya, sir, kainit gid, ari pwede man di kita makashare sa payong. Nagpasalamat gid siya, Di man ko kilala, way mo ko nagpakilala sa iya, pero nakita ko pag light up gid siya sang face niya. Because nowadays, ang init, sobra-sobra gid siya. So very thankful siya nga someone offered nga makapasilong siya sa payo nga ato. I'm sure nga siya was lighted up, but me, it also left me that kind of feeling nga nakasmile gid ako, happy that I was able, in a very simple way, I was able to reach out kag mag-help out bisan ka simple lang gid nga bagay to someone.
And kanami, no? Because it brings a smile to that person. And you know, who knows, basta isang nice nga feeling nga to, nga na experience, ano man siya, ma-inspire man siya to also do acts of goodness, kindness sa iban man nga mga tao. So let's do that. 3 minutes before 3 o'clock sa hapon, student mom, thank you, Gid, once again, for this nice story nga ibugin share diri sa aton. Magapanubalik ang kahapon lamang program, still with Tita Regine, pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise. What sa kay Bebs Aquarius, dira sa Esperanza, sa Saturday na ko ha, may interview sa imo ma'am, mula ikaw sa contact number diri, so through on air na lang, ang ako nung pag-remind sa imo, kadto ka diri sa stasyon, sa Bombo Radio, diri kita sa may Mapa Street, sa Sky City Tower nga building. So kadto ka lang diri, and then, dala ka lang sa imo nga Xerox nga IDs, 2 copies siya ma'am. And then, before mag alas 2 sa hapon, dapat ari ka na diri sa station. Sa kay Bebs Aquarius, ang ato nga winner diri sa KLP. Siyempre, balantayan, Gid, no? Ang ato naman nga announcement, who's gonna be our next winner? Siyempre, mga storya nga ato nga nabasa for this week, ang ato nga pagapilian. Sa liwat, sa inyong mga stories dira, I encourage you to also share your beautiful stories and send them. Email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang inyong mga paborito nga mga dramas kun hapon diri sa Bombo Radio Iloilo magasunod na. Unagid si Tuyang Ermintanya, followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita buwas, God willing. Sige hapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.